master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1131 hanggang 1140. Kabanata 1131, Pagdiriwang ng Kaarawan ni Morwena. Mansyon ng liwanag ng mga bituin. Ito ang pinakamarangyang hotel sa ilalim ng Whittaker Corporation, isa rin sa mga landmark ng lungsod ng Morwena. Sa pagmamaneho pababa mula sa highway, madaling matatanaw ang malawak na Starlight Mansion. Ang hotel ay binubuo ng 101 palapag, na matatagpuan sa pinakaabalang bahagi ng lungsod ng Morwena. Ngunit kumpara sa buong Whittaker Corporation, ito ay isang maliit na bahagi lamang. Ngayon, pansamantalang itinigil ang operasyon ng Starlight Mansion. Ang tunay na taga-kontrol ng Whittaker Corporation, ang ama ni Ian Cook na si Callum Cook. Dito niya ginaganap ang kanyang kaarawan. Simula nang bumagsak ang pamilyang Whittaker, at ang oportunistang pag-angat ng pamilyang Cook, ito ang unang pagkakataon na naging ganito ka-profile si Ian Cook. Sa katunayan, mula nang mamatay si Blaze Whittaker, nang si Ian Cook ang humawak ng kapangyarihan at sinimulang agawin ang Whittaker Corporation. Hindi tumigil sa pagpuna ang mga tao ng Morwena sa pamilyang Cook. Sa sandaling ito, 6:00 na ng gabi. Puno na ng mga mamahaling sasakyan ang parking lot ng Starlight Mansion. Ang mga kotseng nagkakahalaga ng 10-10 milyon dito ay hindi man lang kwalipikadong magkaroon ng pangalan. Nagdagsaan ang Morwena, ang Kabisera, at ang mga matataas na opisyal ng mga nakapalibot na probinsya. Para ipagdiwang ang kaarawan ni Callum Cook, may mga bali-balitang naghanda si Ian Cook ng 1,100 mesa sa handaan ng kaarawan na ito. Gayunpaman, marami pa rin ang hindi nakatanggap ng imbitasyon. Sa pasukan ng hotel, nagkukumpulan ang mga mamahaling sasakyan na parang mga ulap. Mga kotseng nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon ang naghihintay sa seguridad para beripikahin ang kanilang mga imbitasyon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, sisabog na sila sa matinding galit. Malakas ang pagmamaneho. Sa mga ari-ariang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, sino ang maglalakas loob na pigilan ang mga ito? Ngunit ngayon, naghintay sila ng may kabab ang loob na parang mga apo. Ang ilan ay naghanda pa ng mga pulang sobra para sa mga gwardya sa pintuan. May ilang helipad sa pasukan ng hotel. Maraming mga may mataas na posisyon ang pinili na lamang dumating sakay ng helikopter, upang maiwasan ang traffic. Natuwa ang pamilya Cook ni Morwena hindi lamang dahil sa malaki ang kanilang mga ari-arian. Tunay ngang malakas ang Whittaker Corporation. Ngunit sa mga panauhin, may mga mas mahalaga pa kaysa kay Ian Cook. Ang papuri sa Whittaker Corporation mula sa lahat ng panig ay pangunahing dahil sa isang balita mula sa loob. May mga bali-balitang personal na pinangunahan ni Ian Cook ang isang pangkat upang bumuo ng isang gamot. Ang gamot na ito ay makakatulong sa mga tao na malampasan ang maraming sakit, kasama ang kanser. Ayon sa mga bali-balita, ang mga kalahok sa clinical trial na nasa huling yugto ng kanser ay mahimalang gumaling matapos uminom ng oral solution na ito. Isa itong oportunidad sa negosyo. Isang malaking oportunidad sa negosyo. Bukod dito, hindi nilayon ng pamilya Cook na mag-isa na tamasahin ang kagalakang ito. Handa silang hayaan ang iba na ipamahagi ang gamot na ito. On, S0. Nang kumalat ang balita, lumapit ang lahat. Pera ito. Isang oportunidad sa negosyo. At nabalitang may nakakuha na ng trial sample at nakumpirma ang bisa nito. Kung ilulunsad ang gamot na ito, magdudulot ito ng napakalaking impluwensya. Karamihan sa mga taong narito ngayon para sa kaarawan ay nasa isip ito. Nagbago na ang panahon. Noong araw, noong nasa Morwena pa ang mga Whittaker, inalagaan nila kaming mga lokal. Ngayon, itong pamilyang Cook, walang awa at matigas ang ulo. Tama, si Ian Cook, na walang puso at malupit, ay isa lamang masamang babae. Nakakaawa lang ang mga Whittaker, na nagmula sa mga iskolar na pinagmulan, ngunit nahaharap sa napakalungkot na wakas.
Ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal, ang mga kasawian ay tumatagal ng libu-libong taon. Si Callum Cook, ang matandang iyon, ay may mukha pa ring magdiwang ng kaarawan. Hindi ba siya natatakot na sa kanyang mga panaginip, ang mga Whittaker ay darating at hihingin ang kanilang buhay? Walang humpay na nagmumura ang mga nagdaraan mula sa Morwena, nakaturo sa malaking banner sa pasukan ng hotel. Sa banner, nakangiti ang mukha ni Callum Cook, at may nakasulat na, "Happy Birthday," sa ibaba. Kumikilos ang tao, nanunood ang langit. Tatanggapin ng mga tao ng pamilyang Cusinero ang kanilang karmat na ganti. Ang ilan ay nagngalit ng kanilang mga ngipin sa puot. Ang mga Whittaker, na nagmula sa mga iskolar na pinagmulan, ay palaging pino. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming ari-arian, madalas pa rin silang gumagastos ng pera para sa kapakanan ng mga lokal na tao. Paggawa ng mga tulay, pag-aayos ng mga kalsada, paggawa ng kawang-gawa. Ang mga Whittaker sa Morwena ay may mahusay na reputasyon. Tuwing nababanggit sina Blaze Whittaker at ang mga Whittaker, puro papuri ang nasa isip ng lahat. Pero simula nang pumalit si Ian Cook sa pwesto, nagbago ang lahat. Ang tunay na mukha ng mga kapitalista, nabunyag ng walang duda. Unang tinanggal ng Whittaker Corporation ang karamihan sa mga lokal na negosyo at pagkatapos pagsamahin ang mga ito, sinimulang itaas ang mga presyo ng iba't ibang produkto. Dati, palaging binabawasan ni Blaze Whittaker ang upa ng mga nangungupahan. Pero ngayon, hindi lang tumaas ang upa, naniningil pa si Ian Cook ng iba't ibang bayarin sa pamamahala. Karamihan sa mga shopping mall sa Morwena ay itinayo ng Whittaker Corporation. Nang ahas magalit ang mga mangangalakal ngunit hindi nang ahas na magsalita, iniingatan ang lahat ng iyon sa kanilang mga puso. Noong panahong iyon, ang pagpapakasal ni Blaze Whittaker kay Ian Cook ang naging pinakamalaking pagkakamali. Isang babaeng mabagsik, na nagbabalak laban sa pamilyang Whittaker. Umiling ang lahat at bumantong hininga, ngunit wala silang magawa. Tunog. Sa sandaling iyon, isang sports car ang mabilis na dumaan. Maraming naglalakad ang natakot at bumagsak sa lupa. Haha, ang daming talunan. Tumawa ng malakas ang binata sa kotse, dumiretso sa Starlight Mansion nang hindi man lang nagpakita ng imbitasyon. Malinaw na pulang ilaw iyon. Malinaw na tawiran iyon para sa mga naglalakad. Ayos ka lang ba? Isang mabait na nagdaraan ang lumapit upang tulungang makatayo ang mga takot na naglalakad. Ayos lang ako. Ang walang hiyang yan, mamamatay din yan sa aksidente sa sasakyan mamaya o mamaya. Galit na nagmura ang mga naglalakad. Kalahating taon na ang nakalipas, dito mismo sa kalyeng ito, isang buntis ang nabangga at napatay niya. Buhay para sa dalawang buhay. Buntong hininga ng isang taga Morwena, dahil sa kawalan ng magawa, sa huli, wala ring nangyari. Sino ang lalaking ito? Nagtanong ang mga gulat na naglalakad, habang nakakunot ang noo. Ang kapatid ni Ian Cook, si Kwame Cook, isang kilalang-kilala na basurahan. Sa hinaharap, kung makita mo ang kotseng iyan, lumayo ka. Sa pagkakaalam ko, hindi bababa sa 5 tao ang namatay sa ilalim ng kotseng iyon. Malakas ang takbo ng kalsada, ngunit walang lakas. Ang manakit ng tao at maging walang pakialam pa rin. May pera at kapangyarihan ang pamilya Cook, nakikialam sila gamit ang pera para maging maayos ang mga bagay-bagay. Isa pa, kung taga Morwena yan, sino ba ang makakatiis sa panggigipit ng mga tulisan araw-araw? Kalaunan ay nabaliw ang asawa ng buntis na iyon, binuksan niya ang gasolinahan sa bahay at nagpakamatay. Napakasama ng mundo, habang may ilang taong nagbubulungan. May lumitaw na 3 lalaki at isang babae sa tabi nila. Maaari ko bang itanong kung sa gusaling ito magdiriwang ng kaarawan si Callum Cook? Nakangiting tanong ni Julius Reed. Ngayon, nakasuot siya ng itim na Amerikana. Isang puting bulaklak ang nakapalibot sa kanyang dibdib. Kasunod niya ay ang mahinahong si Terry Moore, si Karen na may eleganteng sombrero, at si Bamboo Whittaker. Babatiin mo ba si Callum Cook ng maligayang kaarawan? Bahagyang kumunot ang noo ng matanda, halatang hindi nasisiyahan, hindi ko alam. Hindi ako taga rito, matanda na ako at nalilito na ngayon. Dahil doon, malamig siyang sumangot at tumalikod na para umalis. Hey, mukhang hindi kilala ang pamilya Cook dito. Bahagyang nagulat si Julius Reed, saka tumawa,
Bambo, ganito rin ba ang nangyari sa pamilya mo noon? Pa, hindi ganito ang pamilya namin. Pumulot si Bambo Whittaker ng isang maliit na bato mula sa lupa at malakas itong binato sa isang malaking poster ni Callum Cook. Hoy, bata, anong ginagawa mo? Bumaba ang isang lalaki mula sa isang Ferrari, nakatingin kay Bambo Whittaker, sawang-sawa ka na bang mabuhay, at manggahas ka pang saktan si Mr. Poster ng kusinero. Siya si Levan Garcia, isang maliit na negosyante sa lugar na iyon. Naroon din siya para ipagdiwang ang kaarawan ni Callum Cook. Bata, alam mo ba kung ano ito? Inilahad ni Terry Moore ang isang kamay. Rolex. Tinaas ni Levan Garcia ang kilay at nagtanong, ipinagmamalaki mo ba ang kayamanan mo? Mali. Pinaihit ni Karen ang kanyang sombrero, hey na tumatawa, iyan ang kamao na tatama sa iyo. Putok. Ang susunod na sandali, ang kamao ni Terry Moore, na kasing laki ng isang palayok ng buhangin, ay marahas na iwinaksi. Si Levan Garcia, na nabigla, ay tumilapon ng 3 metro ang layo. Agad na bumagsak ang kanyang ilong bridge. Array. Nakahiga si Levan Garcia sa gitna ng kalsada, umiiyak sa sakit. Dahil pupunta tayo para batiin siya ng maligayang kaarawan, hindi tayo maaaring umalis ng walang dala. Tumingin si Julius Reed kina Terry Moore at Karen, na ipadala na sa Beijing ang mga korona at mga tabletang pang-alaala, mayroon ba kayong mga mungkahi? Pumunta ka na lang diretso sa tindahan ng mga korona para sa punerarya, alam na alam ng may-ari doon ang lahat. Kinamot ni Karen ang kanyang kwitan, inamoy ang kanyang kamay, habang papunta rito, nakakita ako ng tindahan ng mga bulaklak sa tapat ng ospital sa interseksyon. Kung gayon, iwan mo na iyan sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, hinayla ni Julius Reed si Bambo Whittaker at naglakad patungo sa Starlight Mansion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1132, Magkapatid, talaga bang gumagana ang gamot na ito? Mansyon ng Starlight, ikalawang palapag. Sa opisina ng pangkalahatang tagapamahala. Naupo si Callum Cook sa tabi ng mesa habang may sigarilyo sa bibig. Habang si Ian Cook ay nakasuot ng itim na mahabang bestida, nakatingin sa isang bote ng berdeng likido sa mesa. Ayon sa pormulang iniwan ng aking ama, tila posible iyon. May nagpa-eksperimento na sa akin nito, at wala namang naging problema sa loob ng kalahating taon. Itinapat niya ang baba niya gamit ang isang kamay at ang isa naman ay inilagay sa mesa. Ian, kaya ba talaga nitong gawin? Hindi pa rin sigurado si Callum Cook nang sabihin niya, lumabas na ang balita, at maraming tao ang naghihintay na pag-usapan ang mga pakikipagsosyo sa amin. Kung may problema sa gamot, ang pamilya Cook ay mahaharap sa kapahamakan. Tay, makinig ka sa anak mo. Walang inaalala na sinabi ni Kwame Cook, ang tagumpay ng aming Cook family ngayon ay dahil sa kanya. Matanda ka na, tamasahin mo na lang ang kapayapaan ng isip mo at ipagkatiwala mo sa kanya ang lahat. Isa lamang siyang mayamang batang amo sa lugar na iyon, ngunit matapos ikasal si Ian Cook sa isang pamilyang mangangalakal, umunlad ang kanyang kayamanan. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng kapangyarihan, itinataas nito ang lahat ng nakapaligid sa kanila. Sa Filbert, si Kwame Cook ay naging isang dominanteng figure na walang takot na gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan, na nag-iiwan sa mga tao ng Filbert na galit ngunit hindi makapagsalita. Sa pamilyang ito, si Ian Cook lang ang pinakikinggan niya. Ngunit ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan. Napakaraming tao sa labas ang nagbibigay pansin sa ating Cook family, hindi tayo maaaring maging pabaya. Huminga ng malalim si Callum Cook at inikat ang kanyang ulo para tingnan si Kwame Cook, nakipag-ugnayan ka na ba sa iyong kapatid? Simula kahapon, wala nang komunikasyon si Palmer Cook. Gayunpaman, sanay na ang magkapatid na Cook sa pagpapakasisa at madalas na naglalaro sa labas, kaya hindi na bago ang pagiging mahirap abutin. Hindi nila ito masyadong pinansin. Hindi sumasagot ang kapatid ko ng mga tawag o text, baka patay na siya. Sabi ni Kwame Cook nang natatawa. Sok, bata ka, kaarawan ko ngayon tapos ang malas mo pa naman. Kailangang mabuhay ng matagal ang kapatid mo. Walang magawang umiling si Callum Cook, sabay kuha ng telepono para tawagan si Palmer Cook. Pero wala pa ring sumasagot sa telepono. Kakaiba, bulong niya sa sarili, kahit hindi seryoso ang batang iyon,
Lagi naman siyang bumabalik para sa kaarawan ko. Sa tingin ko ay nagbukas si Laird Cook ng isang theme restaurant sa Gonzales City, at pumunta roon si Palmer para sumama sa kasiyahan, wika ni Ian Cook, tanungin si Laird. Wala ring sumasagot sa telepono ni Laird, kaya ba magkasamang namatay ang dalawang iyon? Biro ni Kwame Cook nang may ngiti. Siya ang bunsong anak sa pamilya, spoiled hanggang sa punto ng kawalan ng batas mula pagkabata. Walang pidgel ang kanyang pananalita. Sige, may hahanapin kaming mag-aaral mamaya. Tay, maraming tao ang naghihintay sa inyo sa baba, tingnan mo nga, sabi ni Ian Cook habang kinukuha ang gamot sa mesa at tumalikod para lumabas ng pribadong silid. Tara na. Tumayo si Callum Cook mula sa kanyang upuan at inayos ang kanyang Amerikana. Seryoso ang ekspresyon niya, ngunit sa kaibuturan niya, puno siya ng kagalakan. Dumalo ang lahat ng mga kilalang tao at maimpluwensyang tao upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Kay laking karangalan, paglabas ni Ian Cook ng pribadong silid, pumunta siya sa isa pang silid. Hindi na maitatayo ang pader na putik, kung kinakailangan, isaalang-alang ang paglipol sa lahat ng mga ito. Sa sulok, may isang lalaking nakayuko. Kapatid. Mas malumanay ang tono ni Ian Cook. Ngumiti siya, lumapit, at yumuko sa tabi ng lalaki. Kahit ano paman, pinagpala ako ng pamilya Cusinero sa kanilang pag-aalaga. Kung hindi lang dahil sa pagpapalaki nila sa'yo, matagal ko na sana silang pinapante sa impyerno. Lumingon ang lalaki at tumingin kay Ian Cook, kumusta ang gamot? Ayon sa formulang iniwan ng aking ama, walang problema. Ang ganitong uri ng gamot ay kayang pasiglahin ang buong potensyal ng isang tao sa maikling panahon, na siyang magpapahirap sa buhay ng isang tao. Palaging may ngiti sa mukha ni Ian Cook, Kuya, ano ang pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Namiss kita. Pagkatapos magsalita, isinandal niya ang ulo sa balikat ng lalaki. Kamakailan lang ay nalaman ko na ang Divine Dragon Tripod ay maaaring kasama ni Shadowgate, masiglang inakbayan ng lalaki si Ian Cook ng may pananabik, matagal ko nang hinahanap. Sa wakas, nakatuklas na ako ng lead. Noong tumanggi ang dating boss ng Shadowgate, baka dala niya ang Divine Dragon Tripod. Talaga, pati si Ian Cook ay tuwang-tuwa rin. Kung gayon, hindi ba't makakagawa ang ating ama ng elixir ng buhay? Nang marinig ang sinabi ng lalaki, agad na naglaho ang sama ng loob nito. Kuya, anong problema? Hindi maganda ang kutob ni Ian Cook. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo. Bumantong hininga ang lalaki at yumuko. Ama, pinatay po siya. Ano? Bumagsak si Ian Cook sa lupa. Blunt ka ang kanyang tingin. Maya-maya, kumurap siya at sinabing, Kuya, nagbibiro ka siguro sa akin, di ba? Si ama ang hari ng medisina. Ang hari ng medisina sa lambak ng hari. Paano siya mamamatay? Paano kung siya ang hari ng mga gamot? Ngumiti ang lalaki ng may pang-aasar, pati ang kataas-taasang elder na si Lazaro Ellsworth ay pinatay. Si tatay, kung ikukumpara kay Lazaro Ellsworth, ay hindi gaanong nahuhuli. Pagdating sa pagkamatay ni ama, kahit medyo nalungkot siya, mabilis niya itong tinakpan. Sino ang may gawa nito? Tanong ni Ian Cook sa mahinang boses, habang nagkikiskisan ang mga ngipin. Baliw na dragon. Tumayo ang lalaki, nakaharap sa bintana. Noong ipinanganak tayong dalawa ni tatay, lagi kang kinupkop sa pamilyang Cusinero habang ako ay sumasailalim sa pagsasanay, at nalaman ko rin ang sikreto ng henyong hari ng gamot. Nilayo ng ama na mamuhay ka ng mapayapa. Ngayong nasakop na ng pamilya Cook ang mga kalabang negosyo, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit. N0 S Omicron. Ako ang maghihiganti. Hindi. Sumigaw si Ian Cook ng may pulang mga mata, kailangan kong maghiganti gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi kita pipigilan, malumanay na sabi ng lalaki, tutal, ama mo rin naman siya. Pero hindi madaling kalabanan ang Mad Dragon, kaya mag-ingat ka. Wala akong pakialam kung sino siya. Kahit tunay siyang dragon, bubunutin ko pa rin ang litid ng dragon, babalatan ang balat ng dragon. Bumaon ng malalim ang mga kuko ni Ian Cook sa kanyang laman. Aalis na ako. Bumantong hininga ang lalaki at lumingon, gawin mo ang makakaya mo, at tandaan, ang kapatid mo ay laging narito para sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kumuha siya ng isang tableta mula sa kanyang bulsa,
Ang bagay na ito ay maaaring magligtas ng buhay mo sa isang kritikal na sandali. Kapatid, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Ian Cook at sumugod siya para yakapin siya. Sumigaw siya ng malakas, "Hindi nga ako nakadalaw sa libing ni tatay." Haha, malamig na tumawa ang lalaki, nakakainis, nagdiriwang pa rin ng kaarawan si Callum Cook doon. Pagkatapos sabihin iyon, inilagay ng lalaki ang tableta sa kamay ni Ian Cook, "Kapag nainom mo na iyan, magdudugo ka sa lahat ng butas at magkukunwering patay ka. Madyay gising ka rin pagkatapos ng isang araw." Oy, sus Mariosep! Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang tumalon palabas ang lalaki at naglaho sa loob ng pribadong silid. Kapatid, habang nakatingin sa Papa Atres na figure ng kanyang kapatid, ang mga mata ni Ian Cook ay puno ng pagkawala. Pero pagkatapos, nauwi ito sa matinding puot. Baliw na dragon. Tahimik niyang binabanggit ang pangalang ito sa kanyang puso. Baliw na dragon. Kailangan kitang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nanginginig siyang naglabas ng litrato mula sa kanyang dibdib. Isang larawan ng hari ng medisina. Inilagay niya ito sa mesa, pagkatapos ay kumuha si Ian Cook ng isang bote ng alak at ibinuhos ito sa lupa. Pagkatapos, lumuhad siya at yumuko. Paglabas niya ng pribadong silid, wala siyang nakitang kahit anong bahid ng kalungkutan. Mansyon ng liwanag ng mga bituin. Sa bulwagan sa unang palapag. Nang bumaba si Callum Cook sa hagdan kasama si Kwame Cook, sumabog ang buong lugar. Hindi mabilang na tao ang nagsimulang pumalakpak. Nakatuon ang mga mata ng lahat sa bida ng selebrasyon ng kaarawan ngayon. Mga binibini at Ginoo, maraming salamat sa paglalaan ng oras mula sa inyong abalang schedule upang dumalo sa aking pagdiriwang ng kaarawan. Dahan-daang naglakad pababa ng hagdan si Callum Cook, habang ikinakaway ang kanyang mga kamay. "Ikaw na walang hiyang salot, humanda kang mamatay." Biglang sumugod ng may kaba ang isang lalaking may mahabang kutsilyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1133, narito na ang nakababatang kapatid. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay agad na nagdulot ng takot sa mga bisita. Ang lalaki, na nakadamit bilang waiter, ay malinaw na handa para dito. Walang mag-aakala na may maglalakas loob na magsagawa ng pagpatay sa Starlight Mansion. Maging si Callum Cook ay natigilan, nakalimutang umiwas. Nagtago pa nga si Kwame Cook sa likod ni Callum Cook at biglang bumagsak sa lupa. Tanga, mamatay kasama ang pamilyang Whittaker. Kasabay ng galit na ungol, sumugod ang lalaki ng 3 hakbang patungo kay Callum Cook, itinaas ang kanyang kutsilyo para manakit. Putok, pero, nagkataon lang, sa sandaling ito, isang bodyguard sa likod ni Callum Cook ang tumalon pasulong at sinipa ito, dahilan para lumipad ang lalaki. "Ginoo, Kusiniro, ayos ka lang ba?" tanong ng bodyguard. Kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, agad na sumugod ang iba pang mga bodyguard at dinakip ang lalaki. "Ayos lang ako, John. Salamat sa iyo," huminga ng malalim si Callum Cook, sinusubukang manatiling kalmado. Pero habang nagsasalita siya, nanginginig pa rin ang kamay niyang nakahawak sa baras ng hagdan. Ang bodyguard na ito na nagngangalang John ay kinuha sa malaking halaga upang magsilbing personal niyang bantay. Simula nang siya ang humawak sa mga interes ng pamilya Cook, palaging may pagkabalisa, dahil sa takot na gumanti. Si John ay nasa tabi ni Callum Cook ng ilang taon, at hindi mabilang na beses siyang pinoprotektahan. Siya ang taong pinakapinagkakatiwalaan at pinakapinagtitiwalaan ni Callum Cook. "Tungkulin ko yan, boss. Natutuwa lang ako na ayos ka lang." Tumango si John, nakakuyom ang mga kamao habang papalapit sa mamamatay tao. "Callum Cook, matandang walang hiya ka. Sus Mariosep kang aso. Isinusumpa kita hanggang sa isang kakilakilabot na kamatayan." Ang mamamatay tao, na nakadamit bilang isang waiter, ay sumigaw ng hysterical. Ang mga mata niya ay puno ng galit at ayaw sumuko. Ngayon ay si Mr. Kaarawan ni Kusiniro. Mabait si Cook at ayaw niyang makakita ng pagdanak ng dugo. Kaya, nagdesisyon siyang pakawalan ka na. Malamig na sinabi ni John sa lalaking nasa harap niya, "Ilayo mo siya." Pagkatapos magsalita, binigyan niya ng nagmamalasakit na tingin ang mga bodyguard. "Naiintindihan ko,
Ngumisi ang mga bodyguard, sabay hila sa lalaki palabas ng Starlight Mansion. Ginoo, ang bait talaga ni Cook. Hindi hahayaang makatakas ng ganoon kadali ang sino man sa inyo. Tama, ang laki ng pagkabukas palad at awa. G. Malinaw na mabuting tao si Cook. Iniisip ko talaga kung nababaliw na ba ang mga nagsasabing inagaw ng pamilya Cook ang mga ari-arian ng Whittaker Corporation. Tapos na ang oras ng pamilya Whittaker, syempre. Hindi pinalampas ng mga bisita sa ibaba ang pagkakataong mambola. Ngunit nang makita ni Bamboo Whittaker ang lalaking inihahatid palabas, hindi niya maiwasang sumugod. Anong ginagawa mo? Pinigilan siya ni Julius Reed, tinaasan ang isang kilay at nagtanong, kilala mo ba siya? Siya ang driver ng lolo ko, si Whittaker 9, sabi ni Bamboo Whittaker, habang kinakagat ang labi. Hindi ko inaasahan na magpapakita pa rin siya ng pasasalamat sa aming pamilya Whittaker. Matapat at matuwid, sayang naman kung mamatay siya. Tinapik ni Julius Reed si Bamboo Whittaker sa balikat, pagkatapos ay humarap kay Terry Moore, "Guwapo, bantayan mo siya." "Kapatid na Davenport, saan ka pupunta?" Nakaupo si Terry Moore at kumakain ng buto ng sunflower nang marinig niya ito, at hindi niya maiwasang magtanong. Para pumatay, walang ekspresyong sabi ni Julius Reed. "Kapatid na Davenport, wala ka bang ililigtas?" Kumurap si Bamboo Whittaker. Kapag patay na ang kailangang patayin, natural na ligtas na ang kailangang iligtas. Bahagyang ngumiti si Julius Reed at tumalikod na para umalis. Sa labas ng Starlight Mansion, 4 na tao ang humihila kay Whittaker 9, papunta sa parking lot sa likod bahay. "Bitawan mo ako." Walang tigil ang paghihirap ng Whittaker 9. "Papayagan ka." "Nako, paano mo naman nagagawang magtanong yan?" Pang-iinis na sabi ng bodyguard, sabay hila ng tubo na bakal mula sa likuran. Sabi ni Callum Cook, "Palayain ko raw siya." "Ang lakas ng loob mo bang sumuway?" Nakaramdam si Whittaker 9 nanograms lamig sa likod niya, isang masamang kutob ang bumalot sa kanya. Mukhang wala talagang balak na palayain siya ng mga taong ito. "Nako, sinira mo si Mr. Salo-salo sa kaarawan ng kusinero at umaasa ka pa ring mabubuhay." Dinilaan ng bodyguard ang kanyang mga labi at mahigpit na hinawakan ang tubo na bakal. "Pigilan ninyo siya, palalayasin ko siya sa isang indayog lang ng pipang ito." Natapos magsalita ang bodyguard, dinuraan ang kanyang mga kamay, at mariing kinurot ang mga ito. "Callum Cook, hindi ka mamamatay ng maayos." Nagpakawala si Whittaker 9 nanograms isang matinding galit, puno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng magawa. "Nako, ang tatag pa rin kahit na nalalapit na ang kamatayan." Wika ng bodyguard, saka iwinaksi ang braso para sumugod. "Teka lang." Maya-maya lang, biglang may lumitaw na boses. "Sino yan?" Nabahala ang mga bodyguard, habang nakatingin kay Julius Reed. "Lumayas ka." Naroon talaga sila para pumatay ng tao, kaya tiyak na hindi sila matutuklasan. Kumabog. Pagkasabi pa lang niya ng mga salitang iyon ay biglang tumilapon ang dahon ni Julius Reed mula sa kanyang kamay. Hiniwa ng dahon ang lalamunan ng 4 na lalaki. Dugo ang nagselyo ng kanilang kapalaran. Kumatok. 4 na bangkay ang bumagsak sa lupa, dilat na dilat ang mga mata sa kamatayan. "Ikaw." Nanghina sa takot ang mga binti ni Whittaker 9, hindi alam ang gagawin. "Umalis ka na lang, magkunwari kang wala kang nakita ngayon." Hindi pinatay ni Julius Reed si Whittaker 9, dahil lang nakita niya ang matibay na katapatan ng lalaki. Matapos iligtas si Whittaker 9, kinailangan pa rin niyang bumalik para sa selebrasyon ng kaarawan ni Callum Cook. "Ikaw ba, kasama ang pamilyang Whittaker?" Biglang tanong ni Whittaker 9. "Mahalaga ba ito?" Lumingon si Julius Reed, pinagmasdan ang magulong tanawin. "Mas maipapayo ko sa iyo na umalis ka agad. Kung hindi, tiyak na masasangkot ka sa pagkamatay ng 4 na lalaking ito. Kung kabilang ka sa pamilyang Whittaker, may ibibigay ako sa iyo." Nag-alangan si Whittaker 9, pagkatapos ay inilabas ang isang pendant na jade mula sa kanyang dibdib. "Baka hindi na ako mabuhay ng matagal. Hindi ako pababayaan ni Callum Cook." Ang pendant na jade na ito ay ipinagkatiwala sa akin ni matandang guro Whittaker 1 linggo bago siya namatay, para sa ligtas na pag-iingat. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin mahanap ang tunay niyang mga inapo. Sa katunayan, si Callum Cook ay palaging nagpapadala ng mga tao para hanapin ito.
Maingat niyang iniabot ang palawit, hindi ko alam kung tama ang desisyon ko ngayon, pero umaasa akong pagpalain ako ng espiritu ni matandang Guro Whittaker dahil hindi ko naibigay ang bagay na ito sa maling tao. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at inilahad ito gamit ang dalawang kamay. Ito ay, sandaling nag-atubili si Julius Reed, sa totoo lang, si Bamboo Whittaker ay palaging nasa tabi ko. Kung totoo ang sinasabi mo, ang pagbabalik ng palawit ay pagtatama ng isang pagkakamali. At isa lang ang masisiguro ko sa iyo. Ano, si Whittaker 9, nang marinig ang pangalang Bamboo Whittaker, ay halatang nasa sabik. Magiging ligtas ka sa Morwena. Inilagay ni Julius Reed ang pendant na jade sa kanyang bulsa at tumalikod para umalis. Callum Cook, mamamatay siya ngayon. Ang naiwan kay Whittaker 9 ay ang mga salitang iyon na lamang ang umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Sa loob ng Starlight Mansion Hotel, nakatayo si Callum Cook sa gitnang plataporma, handang maghiwa ng cake. Hindi mabilang na tao ang pumihil sa kanilang hininga, hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Ang kanilang mga mata ay may bahid ng pag-asam. Ngayon, kung sino man ang nakakuha ng piraso ng cake na ito ang maswerte. Marahil, nangangahulugan din ito ng pagkakataong makipagtulungan sa Whittaker Corporation. Mula sa nangungunang aso ng kabisera, ang numero 1 master na si Terry Moore, isang regalo ang inihahandog. Maya-maya lang, may umalangaw-ngaw na sigaw. Maging si Callum Cook ay tumigil sa kanyang mga kilos, tumingin sa pasukan. Ano ang nangyayari? May nagdadala ng regalo. Ang pamilya Cook ang nangungunang makapangyarihang kumpanya sa Morwena. Nasa kanila ang lahat ng kanilang ninanais. Kaarawan ni Callum Cook ngayon, at lahat ay sabik na mapanatiling maayos ang mga bagay-bagay. Ang pagiging naroon lang ay sapat na para sa pagkakaibigan. Hindi na kailangan ng mga regalo. Walang kinyo lang ang mga kusinero, naghangad sila ng prestihiyo. Pero ngayon, may isang taong gumagawa ng matapang na hakbang sa pamamagitan ng pagdadala ng regalo. Parang may gustong magpasikat ng sobra. Terry Moore. Isang marangyang mansyon bilang regalo para kay Mr. Magluto. Dahil dyan, putok, ibinagsak ng lalaking nakasuot ng patag na sombrero ang isang kabaong na marmol sa lupa sa likuran niya. Nabasag ang sahig. Ang mga bisita sa unang palapag ng malawak na Starlight Mansion ay talagang nakaramdam ng panginginig. Bilis, pigilan mo siya. Pagkahulog pa lang ng kabaong na marmol, isang grupo ng mga gwardya ang sumugod mula sa likuran. Paumanhin sa lahat, nagmamadaling lumapit ang security captain, duguan ang mukha, at humahagulgol sa mga bisita. Kanina pa sumugod ng malakas ang lalaking nakasuot ng patag na sombrero, at binugbog silang lahat gamit ang brutal na puwersa. Galaw, nangangahas mang istorbo kay Mr. N.O.N. C. Salo-salo sa kaarawan ni Cook, hinahanap mo ang kamatayan. Sumigaw ang kapitan, saka itinaas ang kanyang baton, malapit ng hampasin. Nako Terry Moore, tumigil ka na sa pagkain ng buto ng sunflower. Sumigaw ng malakas si Karen, may nanggugulo sa kapatid mo. Sige, kapatid. Kasabay ng isang ungol, isang malaking mesa sa gitna ng hotel ang biglang itinaas ng mataas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1134, mapangahas ng iyangat ang kristal na hapagkainan mula sa lupa, ang mga bisita sa paligid ay natambal sa sobrang takot. Ang mesa ay tiyak na tumimbang ng hindi bababa sa 200 libra. Lalo na ang boses ni Terry Moore, talagang nabighani ang lahat sa paligid niya. Bilis, protektahan si G. Magluto. Nakita ni John ang galaw ni Terry Moore at nagulat siya, agad na humakbang sa harap ni Callum Cook. Pero tila walang pakialam si Terry Moore kay Callum Cook at sa halip ay dumiretso siya sa pinto. Pabilis ng pabilis ang mga yabag niya. Galaw. Sumigaw ang kapitan ng seguridad at nagsimulang tumakbo. N0 si Omicron. Swoosh, sus Mariosep. Pero sa susunod na sandali, bumagsak ang kristal na mesa sa kainan patungo sa marmol na sarkopago, dahilan para maipit ang ilang tao sa ilalim na hindi nakaiwas sa oras. Natahimik ang buong lugar. Naiwan ang mga bisita na tulala, hindi pa rin nakakabawi mula sa pagkabigla. May nangahas na manggulo sa teritoryo ng pamilya Cook sa Morwena. Mga baliw ba sila? Pero mayroon ding ilan na palihim na naghihintay. Sabik na sabik silang makita kung paano haharapin ng pamilya Cook ang sitwasyon. Sinaktan mo ako, put Angina.
Marahang tinapik ni Karen ang kanyang sombrero, habang pinagpag ang isang tambak ng basag na salamin. Sus Mariosep, Kuya Terry, ginawa ko iyon para iligtas ka. Kung hindi ka magpapasalamat sa akin, ayos lang, pero paano mo ako nagawang pag-alitan? Bahagyang napakunot ang noo ni Terry Moore habang ipinapakita ang kanyang matipunong mga braso. Para bang hindi sapat ang kasiyahan. Itinaas niya lang ang kanyang damit at sinimulang hampasin ng malakas ang kanyang abs. Diyos ko, ang gwapo. Hindi napigilan ng ilang babaeng kasama ang mapasigaw nang makita ang matipunong pangangatawan ni Terry Moore. Perpekto, gwapo, at malakas. Paano kung may kalamnan ka? Sinuntok ni Karen si Terry Moore sa balikat, talaga bang ganoon sila kay-special? Pasensya na, ang pagkakaroon ng lakas ay talagang nagbibigay daan sa iyo na gawin ang anumang gusto mo. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Terry Moore si Karen sa leeg at inihagis ito sa pader. Swoosh! Sus Mariosep, napakalakas ng puwersa, natanggal ang takip. Ayo! Sus Mariosep Terry Moore, hindi ka talaga mabuting ibon. Tumayo si Karen mula sa pagkakahiga, maingat na kinuha ang kanyang sombrero, at nagmura ng may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Natigilan ang lahat, hindi ba't magkaibigan ang dalawang ito? Bakit sila nag-aaway? At tila ba pinaghirapan talaga ng bodybuilder ang suntok na iyon? Seryoso talaga siya, seryoso talaga siya, kahit si Ian Cook ay lubos na naguluhan. Nanginginig siya sa takot at gulat na gulat sa likuran ng bodyguard. At parang baliw ang dalawang gumawa ng eksena. John, pakitaan mo sila ng kulay. Ang mukha ni Ian Cook ay matigas na parang yelo. Mas gugustuhin pa sana niya kung talagang hinatid siya ng mga ito. Pero ngayon, nawalan na siya ng malay dahil sa dalawang baliw. Oo, binali ni John ang kanyang leeg, may bahid ng pananakot sa kanya habang naglalakad siya palapit. Si Juan yan. Malas ang dalawang yan. Nabalitaan kong nagsimula raw mag-martial arts si John noong bata pa siya, napakalakas niya raw. Nang si G. Tinambangan si Cook, mahigit 100 tao ang pinatay ni John gamit lamang ang kanyang mga kamay. Tiyak na matatanggap ng dalawang hanggal na ito ang mangyayari sa kanila. Manood na lang tayo ng palabas. Marami sa mga nakakakilala kay John ang nasa sabik sa aksyon nang makita nila siyang personal na sasabak sa larangan. Sabihin mo nga ng totoo, kung hindi ko lang pala itinakda ang sarili kong numero ng telepono bilang emergency number noong nakaraan, talagang ipapadala mo pa ba ako sa istasyon? Paulit-ulit na itinusok ni Karen ang kanyang daliri sa dibdib ni Terry Moore. Kalokohan. Ganoon ba akong klaseng tao? Yung tipong magtataksil sa kapatid. Iniinsulto mo ako. Sinuntok ni Terry Moore ang dibdib ni Karen, natatakot akong mamatay ka sa kama ng isang babae, pinagpahinga kita ng kalahating buwan. Ikaw ang puro kalokohan. Sigaw ni Karen, malinaw na ikaw ang nagsabing reregaluhan mo ako ng malaking espada. Dahil hindi pa tayo nagbabayad. Kung hindi kita isinumbong, ako sana ang nagbayad para sayo. Sigaw pabalik ni Terry Moore, hindi man lang kumbinsido. Ikaw na mayamang bastos, may daan-daang milyon ka sa bank account mo, kailangan mo ba talaga akong lokohin kapalit ng ilang daang dolyar? Lalong nagalit si Karen habang nagsasalita, kung alam ko lang, mas marami pa sana kitang pampurga. Sus Mariosep, alam kong may mali nang tumae ang bagong pusa ko sa buong mukha ko. Lumalabas na ikaw ang may gawa nito. Nababalot ako ng dumi ng pusa, ulo hanggang paa. Naikuyom ni Terry Moore ang kanyang mga kamao kasabay ng isang malakas na tunog ng pagkalabog. Ang bago kong Crayon Shin-chan t-shirt. Ikaw ang magbabayad niyan. At ang aking panloob na yari sa goma na pato. Parang mga may bahay ng isda na nagmumura sa kalye ang dalawa, na umaakit ng hindi mapigil ang pagdagsa ng mga manunood. Tingnan mo, may bahid pa rin ng kainosentehan ang gwapong lalaking yan. Mapanaginip na sabi ng isang batang babae. Talaga. Pero talunan yang lalaking naka-double cup na yan, sang-ayon ng kasama niya. Noon lang, kinuyam ni John ang kanyang mga kamao, puno ng balak na pumatay, at humakbang palapit. Mga pare, masyado na kayong walang galang. Hampas. Ipinatong ni John ang kanyang kamay sa balikat ni Terry Moore at pinisil ito ng napakalakas. Magtapat ka nga, binura mo ba yung porn sa telepono ko? Nag-alab ang galit ni Karen habang nagsasalita siya.
Mukha ba akong ganoong klaseng tao para sa'yo? Hindi ko pa nga nagagalaw ang telepono mo. Giit ni Terry Moore, may bahid ng hinanakit ang boses niya. Kung ganoon, sino ang nagtanggal ng 10 pelikula sa telepono ko? Inayos ni Karen ang kanyang sombrerong duckball, kinakausap ang sarili. 10. Pero 3 lang ang nakita ko noong nanood ako. Natigilan si Terry Moore sa pagsasalita, pagkatapos ay bigla niyang napagtanto, niloloko mo ako. Lagot ka, Terry Moore, ikaw talaga yan. Nangangati na sa galit si Karen. Nagpalitan sila ng mga sambat, hindi pinansin si John. Kayong mga tao ang kinakausap ko. Nakaramdam si John ng lubos na kawalang galang habang humihigpit ang kanyang hawak. Talunin mo, hindi mo ba nakikitang nagtatalo tayo rito? Oy, sus Mariosep, lumingon si Terry Moore at sinuntok si John sa mukha. Kumatok, ang nangungunang eksperto sa tabi ni Callum Cook, ang kilalang pangunahing bodyguard ni Morwena, ay napalipad at hindi makagalaw sa lupa habang umaagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Sa totoo lang, binura ko na sila, pag-amin ni Terry Moore, habang nasa bulsa ang mga kamay, noong paaralan, pagkatapos kong panuurin ang mga kaklase ko, dumidiretso ako sa guro at nagkukwento. Nakatanggap pa nga ng gantimpala para rito. Sus Mariosep, hindi lang gwapo ang lalaking ito, prank ka pa. In love na ako. Maraming dalaga ang natuwa nang makita si Terry Moore. Ngunit ang iba pang nasa pulutong ay walang interes sa mga romantikong pagmumuni-muni. Sumugod ang mga bodyguard, tinitingnan ang pulso ni John sa leeg. Patay na siya. Ang mga salitang ito ay bumagsak na parang bomba, na nagpatahimik sa buong eksena. Ang walang talo na si John, na napatay sa isang casual na suntok sa gitna ng isang pagtatalo. Maging si Callum Cook ay nagulat. Sige, tama na ang usapan. Tumayo si Julius Reed, hinawakan ang kamay ni Bambo Whittaker, at dahan-daang naglakad patungo kay Callum Cook. Narito ang kaibigan ni Lucian Whittaker, dinadala ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Whittaker upang batiin si Mr. Maligayang kaarawan, magluluto. Sa sinabi niya, biglang bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Bambo Whittaker, ang pinakahuli sa lahi ng mga Whittaker. Ang tagal nang naghanap si Ian Cook pero hindi siya nagtagumpay. Bukod pa rito, buong tapang na ipinahayag ng pamilya Cook na kapag natagpuan nila si Bambo, ibabalik nila ang lahat ng ari-arian. Ngayon na, lumitaw si Bambo Whittaker sa Starlight Mansion. Ano ang gagawin ng pamilyang Cusinero? Sinasabing nangako ang pamilya Cook na ibabalik ang Whittaker Corporation kapag lumitaw na ang Bambo Whittaker, sabi ni Julius Reed, habang hinihila si Bambo habang naglalakad sila papunta kay Callum Cook, may bisa pa ba ang pangakong iyon? Natahimik ang buong silid. Hindi mabilang na mga mata ang nakatuon kay Callum Cook. Ito, hindi kailanman inakala ni Callum Cook na dadalo si Bambo Whittaker sa sarili niyang selebrasyon ng kaarawan. May tao, pigilan sila. Natauhan si Kwame Cook at sumigaw ng malakas. Oy, sus Mariosep, bahagya na lamang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Isang palaso ang sumipol sa hangin. Nako, hinay pa ni Julius Reed ang umuusok na bar aisles at malamig na sinabi, nasa tabi ko lang ang tunay na may-ari ng Whittaker Corporation. Hindi mo trabaho ang magbiro, gago ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1135, paghihiganti walang tigil na umalangaw-ngaw ang tunog ng isang sipa sa loob ng hotel. Pumatay ng tao sa publiko. At ang biktima ay ang pangalawang anak ng pamilyang Cook. Kasabay ng isang kalabog, na puno ng hindi makapaniwalang mga mata ni Kwame Cook nang bumagsak siya sa lupa. Isang napakalaking dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sandaling paghihirap, siya ay namatay. Napatay sa isang sibat. Tumagos ito sa puso niya. Sa loob ng malawak na hotel, may maririnig kang pagbagsak ng askili. Aking anak ko, nanigas si Callum Cook, bahagyang gumalaw ang kanyang lalamunan habang dahan-daang yumuko. N-Omicron 0, S-Omicron. Gamit ang nanginginig na mga kamay, hinawakan niya ang mukha ni Kwame, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Siya mismo ang may gawa nito, hindi niya ito kayang mabuhay. Pinangunahan ni Julius Reed si Bambo Whittaker, hakbang-hakbang patungo kay Callum Cook. Matalinong umatras ang mga bodyguard. Walang gustong hamaba pa ang buhay nila. Bukod pa rito,
Mula nang lumitaw si Bamboo Whittaker sa Starlight Mansion, natalo na ang Cook family. Maaari mong makuha ang lahat mula sa pamilyang Whittaker, galit na lumingon si Callum Cook, namumula ang mga mata habang sumisigaw, pero bakit? Bakit mo kinailangang patayin ang anak ko? Anak mo. Inilagay ni Julius Reed ang pana sa ulo ni Callum Cook. Mahalaga ang buhay ng anak mo, pero hindi ba't mahalaga rin ang sa pamilya Whittaker? Noong una, si Ian Cook, upang agawin ang kayamanan ng pamilya Whittaker, ang naging sanhi ng pagkamatay ng 12 ng mga Whittaker. Paano natin mababayaran ang utang na ito? Pagkasabi niya noon ay nagkagulo na ang buong silid. Ganoon ba? Ang pamilyang Whittaker ba talaga ang pinatay ng pamilyang Cook? May mga hinala ako, pero hindi ko inaasahan na totoo pala ang mga iyon. Nasabi ko na iyan dati, paanong nagkataon lang na may mga taong halos mamatay dahil sa sakit sa pamilyang Whittaker. At si Ian Cook, walang kahit isang problema. Susmariosep ang pamilya Cusinero, medyo sobra na yan. Pagpatay para sa kayamanan talaga. Napuno ng galit ang mga diskusyon ng mga panauhin. Kahit mga negosyante sila, hindi nawala ang kanilang konsensya. Nang marinig ang katotohanan tungkol sa pamilyang Whittaker, isang walang pangalang galit ang sumiklab sa kanilang mga puso. Sinisiraan mo kami. Medyo natarante si Callum Cook. Ang pamilya Cook lang ang nakakaalam ng bagay na ito, paano nalaman ng lalaking ito? Hindi na mahalaga iyon. May kalabog. Naghagis si Julius Reed ng sipa sa lupa. Nasabi ko na dati, kaibigan ko si Lucian Whittaker. Ngayon, sa harap ng lahat, binibigyan kita ng pagkakataon. Inihagis niya ang pana sa lupa. Magpakamatay ka, at baka mapanatili mo ang ilang dignidad. Ang lakas ng loob mo. Sa liwanag ng araw, nang ahas ka bang patayin ako? Turo ni Callum Cook sa sarili niyang mukha, habang umuungol sa galit, sino ka sa akala mo? Pero ang anak mo, ako ang pumatay sa kanya. Ngumiti si Julius Reed habang nakayuko, kalahating metro lang ang layo kay Callum Cook. Noon, ang ebidensya ng pananakit mo sa mga Whittaker, hawak ko na iyon. Pagkatapos magsalita, pinindot niya ang voice recorder. Sa loob, ay ang boses ni Palmer Cook. Maliban sa bahagi tungkol sa Medicine King Valley, ang buong pag-amin ni Palmer Cook ng araw na iyon sa restoran ay malinaw na ipinalabas lamang. Ikaw, napuno ng hindi makapaniwalang tingin si Callum Cook. Sapat na ang recording na ito para sirain ang reputasyon mo. Tumingin si Julius Reed sa paligid ng silid, nakatingin sa mga tao sa bulwagan, at sinabing may magaan ng ngiti, kung mayroon mang interesado, maaari akong gumawa ng kopya para sa bawat isa sa inyo. Kasabay ng isang kalabog, diretso na bumagsak si Callum Cook sa lupa. Blanko ang kanyang tingin, nang mabunyag ang mga ginawa ng pamilyang Cook. Mawawala ang kanilang katayuan sa Morwena. At doon, nakatayo sa harap niya, si Bamboo Whittaker. Maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Dahan-daang inangat ni Callum Cook ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at biglang kumalma ng husto. Julius Reed. Bahagyang ngumiti si Julius Reed. Hindi ka ba makakahinga ng mapayapa kahit na multo ka? Hey, parang ganoon nga. Dahan-daang kinuha ni Callum Cook ang nakatagong kahon ng armas mula sa lupa, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Talaga, hindi ako titigil hanggat hindi kita pinagmumultuhan. Kung kaya mo talagang maging multo. Itinuro ni Julius Reed si Callum Cook. Babasagin ko ang kaluluwa mo. Wala kang kapantay sa akin habang buhay, paano ka nalang nasa kamatayan? Palm, walang palm. Has, huminga ng malalim si Callum Cook. Dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang daliri niya. Pinaandar ang mekanismo. Swoosh, Susmariosep. Isang sibat patungo sa kaluluwa. Ang nominal na chairman ng Whittaker Corporation, na nakadilat ang mga mata, ay sumubsob sa pangunahing entablado. Bumulwak ang dugo na parang bukal. Tumalsik pa ito sa birthday cake. Medyo ironic iyon. Isang puppet si Callum Cook. Wala siyang pagpipilian. Marami sa mga manonood ay mga kaibigan ni Blaze Whittaker. Ang kanilang pagkakasangkot sa pagpatay sa pamilyang Whittaker ay hindi makatatagal sa masusing pagsisiyasat. Kapag naimbestigahan na, tiyak na mabubunyag ito. Matagal nang nabubuhay sa takot si Callum Cook. Ngayon, ito ay isang uri ng ginhawa. Namatay si Kwame Cook sa isang aksidente sa pagmamaneho ng lasing, na ikinamatay ng 5 tao,
nararapat lang sa kanya ang kanyang kamatayan. Natapos magsalita si Julius Reed at marahang bumulalas, Terry Moore. Iharap, malakas na sigaw ni Terry Moore. Buksan mo ang kabaong. Oy, sus Mariosep, bumukas ang marmol na kabaong. Magandang paglalakbay, G. Magluto, sabi ni Julius Reed, sa kagamit ang isang kamay, hinawakan ang bangkay ni Callum Cook at marahas na inihagis ito papunta sa pinto. Kumabog, nahulog ang bangkay sa kabaong. Tamang-tama ang sukat nito. Mag-isang itinaas ni Terry Moore ang takip ng marmol na kabaong at malakas itong isinara. Medyo natakot ang mga bisita sa lobby. Masyadong biglaan ang eksenang ito. Isang kaarawan ang napalitan ng isang araw ng kamatayan. Lahat, patay na ang host. Ano pa ba ang ginagawa mo rito? Naglakad si Julius Reed papunta sa cake, dahan-dahang itinulak ang dugo gamit ang isang kutsilyo, hiniwa ang isang piraso, at inilagay ito sa kanyang bibig. Ngumunguya siya ng marahan. Parang hindi naman masama ang lasa. Ang mahinang lasa ng vanilla ay pumukaw sa kanyang gana. Gusto mo ng kagat? Tumingin siya kay Bamboo Whittaker. Ang kasalukuyang Bamboo Whittaker, na may pulang mga mata, ay patuloy na lumuluha. Paghihiganti ba ito? Pero ano ba ang punto? Hindi na muling mabubuhay ang pamilyang Whittaker. Nasaan si Ian Cook? Lumingon si Julius Reed at tinitigan ang mga natulalang bodyguard. Walang sumagot. Swoosh! Sus Mariosep! Isang tinidor na bakal ang lumipad mula sa kamay ni Julius Reed. Malinis na naputol ang 5 daliri ng bodyguard na pinakamalapit sa kanya. Siya ay, sa itaas, dali-daling sumigaw ang kasamahan niya. Sa takot na baka mapagod ang mga daliri niya kung mahuhuli siya sa pagsagot. Salamat, Maginoong sabi ni Julius Reed at dahan-daang naglakad pataas. Bukas ang pinto ng kahon sa may hagdanan. Nakaupo si Ian Cook sa isang upuan, nakatagilid ang ulo, at umaagos ang dugo mula sa bawat butas. Patay na siya noon. Nilagyan ba niya ng lason ang sarili niya? Dahan-daang hinawakan ni Julius Reed, habang hila-hila si Bamboo Whittaker, ang palso ni Ian Cook gamit ang kanyang kamay. Bastos na babae. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Bamboo Whittaker, at sinimulang suntukin at sipin ang bangkay ni Ian Cook. Habang hinahampas siya, humihikbi siya ng mapait. Kapatid na Davenport, biglang pumasok sina Terry Moore at Karen at, nang makita ang nasa harap nila, ay parehong nagulat. Karen, pakiramdam ko hindi pa siya patay. Naupo si Julius Reed sa isang upuan, pinag-iisipan ng mabuti, sa Medicine King Valley, mayroon ba kayong mga gamot na maaaring magkunwaring kamatayan? Hindi siya makapaniwala na ganoon kadaling mamatay si Ian Cook. Meron talaga. Kumuha si Karen ng 2 pilak na karayom mula sa kanyang bulsa at marahas na itinutok ang mga ito sa tuktok ng ulo ni Ian Cook. Kasabay ng isang tunog, iminulat ni Ian Cook ang kanyang mga mata. Nang makita niya sina Julius Reed at Bamboo Whittaker, napuno ng takot ang kanyang mga mata. Bago iyon, nasaksihan ni Ian Cook ang kakilakilabot na pagkamatay ni Callum Cook sa pamamagitan ng pagmamatsyag at dali-daling lumunok ng isang tableta. Pero hindi niya inaasahan. Hindi mo inaasahan iyon, di ba? Sabi ni Julius Reed nang may bahagyang ngiti, hindi ko rin itinago, pinatay ko rin ang ama mo. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Ian Cook. Puff, puff. Niyakap ni Julius Reed si Bamboo Whittaker ng mahigpit. Tinakpan ang mga mata nito gamit ang kamay nito. Isang hiwa, hiniwa ang lalamunan ni Ian Cook. Tara na. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod na siya at umalis. Naiwan na lang si Ian Cook na nakahawak sa leeg niya. Tuldok-tuldok-tuldok. Isang oras ang lumipas. Pagbagsak, nabasag ang salamin sa ikalawang palapag. Isang lalaki ang walang pakundangang sumugod patungo kay Ian Cook. Nang makita niya ang 2 pilak na karayom sa ibabaw ng ulo ni Ian Cook, nang inag ang buong katawan niya. Kapatid, sa wakas, umungol siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1136, Panganib hindi umalis si Julius Reed sa Morwena. Hindi pa neresolba ang mga isyo ng pamilyang Whittaker. Dahil biglang bumagsak ang pamilya Cook, hindi posibleng sakupin ni Bamboo Whittaker ang buong kumpanya ng walang proteksyon. Ang magandang negosyong ito ay pinagmamasdan ng napakaraming tao. Kaya naman, tumawag si Julius Reed kay Beckett Carmichael sa kabisera. Ang pamilyang Huntington, pamilyang Leocadia,
Pamilyang Carmichael. Kasama ng iba pang pangunahing mga angkan, ay magkasamang naglabas ng isang pahayag na nagsasabing poprotektahan nila ang maayos na pagkuhan ng Bambo Whittaker sa Whittaker Corporation. Ang ganitong kagandang eksena ay higit pa sa inaasahan ng maraming tao. Ang mga mangangalakal na orihinal na gustong samantalahin ang kaguluhan upang makialam sa mga ari-arian ng mga Whittaker ay nagpigil din ng kanilang panloob na mga pagnanasa. Pinigilan nila ang kanilang mga sarili. Kumuha pa nga si Beckett Carmichael ng isang pangkat ng mga propesyonal mula sa sarili niyang grupo upang tulungan si Bambo Whittaker sa kanyang trabaho. Boss Davenport, gusto ko pang manatili kasama mo. Ayokong mag-isa rito. Nakakaawang sabi ni Bambo Whittaker habang nasa loob ng kotse. Isa ka ng ganap na bata, dapat mong matutunan kung paano ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya na iniwan ng iyong mga ninuno. Inilabas ni Julius Reed ang isang pendant na jade mula sa kanyang supot at iniabot ito, ibinigay ito ni Whittaker 9. Ibinibigay ko ito sa iyo, para ingatan mo bilang alaala. Hindi man lang ito sinulyapan ni Bambo Whittaker. Nakatingin ang mukha niya sa bintana ng kotse, habang ang mga mata niya ay punong-puno ng luha. Noon pa man, sinusundan na niya si Julius Reed, sanay na siya sa ganoong klase ng kapaligiran. Sina Kella Radcliffe, Nelson, at Julius Reed. Para silang isang pamilya, araw-araw na nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ngunit bigla, kinailangan niyang manatiling mag-isa sa Morwena, na nakaharap sa mga hindi pamilyar na mukha. Labis na nalungkot si Bambo Whittaker. Kung ayaw mo, itatago ko na lang para sa iyo, isinuot ni Julius Reed ang pendant na jade sa kanyang sarili. Gayunpaman, ito ang huling bagay na iniwan sa iyo ng iyong lolo. Ayoko niyan. Ayoko. Naiinis na sigaw ni Bambo Whittaker, hindi mapigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Kung mapamamahalaan mo ng maayos ang kumpanya sa loob ng isang buwan, isasama ko si Kella Radcliffe para bisitahin ka. Sa wakas, hindi napigilan ni Julius Reed na pahinin ang kanyang tindig. Bata pa rin naman siya kung tutuusin. Ang paglaki ay nangangailangan ng sakit, ngunit hindi nito dapat lubusang madurog si Bambo Whittaker. Talaga, tumigil sa pag-iyak si Bambo Whittaker at lalong lumambot ang kanyang tono. Maghintay ka lang at tingnan mo, matalino ako. Ipinanganak ako para maging isang boss. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tila napagtanto niyang masyadong mabilis niyang binago ang kanyang kalooban at sadyang inilihis ang kanyang tingin. Terry Moore, kayo ni Karen ay manatili rito para protektahan siya. Kung may problema, tawagan mo ako agad, sabi ni Julius Reed pagkababa niya ng kotse sa paliparan. Kapatid na Davenport, hindi ka ba maaaring magtagal pa ng ilang araw? Ibinaba ni Terry Moore ang bintana, nag-aatubiling nagsalita. Ang Kane, naihanda ko na, susunod, hintayin na lang natin na kumagat ang North Sea. Ngumiti si Julius Reed sa kanya, huwag kang mag-alala, magsaya ka sa buhay mo rito. N0 si Omicron. Sasanduan kita sa loob ng isang buwan. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Bambo Whittaker na nasa likurang upuan, marahang sinasabi, mag-isa ka lang, tandaan mong kumilos ng maayos. Malaki ka na ngayon, huwag kang umakto na parang bata. Ngunit tumalikod si Bambo Whittaker nang walang sinabi. Buntong hininga, umiling si Julius Reed at naglakad patungo sa paliparan. Habang unti-unting lumalabo ang kanyang anyo hanggang sa ito'y tuluyang nawala. Saka tumakbo pababa ng kotse si Bambo Whittaker, lumuhad sa lupa, at humagulgol ng iyak. Tuldok-tuldok-tuldok, lungsod ng Gonzales, ang sikretong himpilan sa Thunder Peak Hall. Sa loob ng isang sirang barong-barong na bakal, ito ay napakarangya. Naupo si Lola Zaihua sa gitnang upuan ng Maharlika, seryoso ang kanyang ekspresyon. Gaano nakatagal ngayon? Tanong niya sa malalim na boses. Lola, umalis na si Devlin kasama ang Cybercore 3 araw na ang nakalipas. Sa ibaba, malakas na sumagot ang isang disipulo ng Thunder Peak Hall. 3 araw. Pinaikit ni Lola Zaihua ang kanyang mga mata, bumulong sa sarili. 3 araw na, dapat ay nakabalik na sila ngayon. Tumingin siya sa disipulo ng Thunder Peak Hall sa ibaba at malamig na sinabi, subaybayan mo ang kasalukuyang lokasyon ng Cybercore para sa akin. Cybercore, mula sa mga laboratoryong binuo at pinondohan ng Thunder Peak Hall. Mga laboratoryong may pinakamataas na antas.
Gumastos si Lola Zaihua ng 10 bilyong dolyar ng US para makalikha ng mga pinakamodernong technology chips sa laboratorio. Ang mga chips na ito, kasama ang mga bakal na suporta, ay nagpabago sa ilan sa mga disipulo ng Thunder Peak Hall tungo sa isang organisasyon ng mga Shadow Warrior na may kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. At ang mga Shadow Warrior na ito ay sama-samang kilala bilang Cybercore. Sila ang sikretong sandata ng Thunder Peak Hall, isang sandata na hindi gagamitin ni Lola Zaihua maliban na lang kung talagang kinakailangan. Sa pagkakataong ito, personal na pumunta si Mad Dragon sa Medicine King Valley. Ipinadala ni Lola Zaihua si Devlin kasama ang Cybercore upang kunin ang Divine Dragon Tripod. Para maiwasan ang pagtalikod ng core laban sa kanya, naglagay na si Granny Zaihua ng mga code sa mga chip simula pa noong umpisa ng Cybercore. Sa pamamagitan lamang ng pagpindot ng remote ay mapapasabog niya ang mga sumusuway sa utos. Sa pagkakataong ito, kinuha na rin ni Devlin ang remote. Pero 3 araw na ang lumipas. Nakatanggap pa nga siya ng ulat ng labanan mula sa Medicine King Valley, sina Devlin at ang Cybercore ay walang ipinakitang reaksyon. Wala nang makikita. Patuloy na tinatawagan ni Lola Zaihua si Devlin, ngunit walang sumasagot. Lola, nahanap na namin ang Cybercore. Huminto sila sa Black River Town, 800 kilometro mula rito, noong nakaraang gabi. Hindi pa sila gumagalaw simula noon. Tumugon ang disipulo ng Thunder Peak Hall na responsable sa pagsubaybay sa Cybercore. Dahil sa mga chips sa loob ng mga ito, natural na hindi makatakas ang core sa pagsubaybay. 3 araw na, at hindi pa sila gumagalaw. Kumunot ang noo ni Lola Zaihua. Parang may kakaiba. Magpadala ka agad ng tao sa Black River Town para malaman kung ano ang nangyari doon. Oo, tumalikod ang disipulo ng Thunder Peak Hall at mabilis na umalis. May kakaiba talaga, si Lola Zaihua, nakasando sa kanyang gintong tungkod na may ulong parang amo, ay dahan-daang tumayo at naglakad-lakad sa loob ng bulwagan. Kahit isa lamang simpleng bahay na gawa sa bakal na kulay, ang loob ay napakarangya. At maluwang, tuso at metikuloso si Devlin, at sa tulong ng Cybercore. Alam nating dalawa ang lakas sa pakikipaglaban ng Cybercore. Noon pa man ay nag-aalangan na akong ibunyag ang tunay na kahangahangang bagay na ito. Tumingin si Lola Zaihua kay Brazen Beaumont, marahang tinapik ang noo nito, bakit naman? Ano kaya ang dahilan? Maingat at walang kapintasan si Devlin sa kanyang mga kilos. Mula sa Fabian Percival hanggang sa pagdating ni Julius Reed sa Gonzales City, lahat ay pinangunahan ni Devlin. Halos hindi pa natatalo ang manlalaro ng chess na ito. Alam na alam ko ang mga kakayahan ni Devlin. Hindi niya kailanman inilalagay ang sarili sa panganib, lalo na sa suporta ng Cybercore, magiging madali ang pagtakas. Tumanggo si Brazen Beaumont, sumasang-ayon sa iniisip ni Granny Zaihua. Hindi ako mapakali sa Cybercore sa labas. Ipinahayag ni Lola Zaihua ang kanyang mga pag-aalala, Brazen Beaumont, ikaw mismo ang pupunta. Kung pinagtaksilan tayo ni Devlin, hulihin mo siya agad. Pumatay na lang bilang huling paraan. Lola, ang ibig mo bang sabihin, bahagyang napakunot ang noo ni Brazen Beaumont, matagal nang tapat sa iyo si Devlin sa Thunder Peak Hall. Imposibleng hindi niya kaya, maaaring mapanlin lang ang hitsura. Putol ni Lola Zaihua kay Brazen Beaumont, naghihinala lang ako pero naniniwala pa rin ako sa sarili ko na hindi ako pagtataksilan ni Devlin. Sige, tumanggo si Brazen Beaumont, magsasalita na sana. Pero bigla siyang lumingon ng bigla. Malakas na mga kaaway. Bilang isang Grandmaster, natural niyang nararamdaman ang mapanganib na aura. Naka-alerto. Oy, Sus Mariosep. Pagkasabi ni Brazen Beaumont ng mga salita, 2 disipulo ng Thunder Peak Hall ang sumugod sa bakal na bahay at bumagsak sa kanyang paanan. At sa may pasukan ay nakatayo ang isang matandang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1137, Mabangis na Labanan, sino ang maglalakas loob na maging ganito kawalang hiya sa harap ng Thunder Peak Hall? Buros na itinapon ni Brazen Beaumont ang kanyang Amerikana, kaya't nabunyag ang isang puting kamisete sa ilalim. Inabot din ng kamay niya ang kutsilyong pangkatay ng baboy sa kanyang baywang. Ang layuning pumatay ay matalas na parang yelo. Umikot. Sa labas ng makulay na bahay na bakal,
Isang grupo ng mga disipulo ng Thunder Peak Hall ang sumugod papasok, pinalibutan ang matanda. Samantala, si Lola Zaihua ay nakatayo sa harap ng trono, malamig na nakamasid mula sa gilid. Mahiwaga ang mga galaw ng Thunder Peak Hall, at ang lugar na ito ay isang tiwangwang na bundok. Maging si Julius Reed ay hindi mahanap ang kanilang bakas. Paano nga ba sila natagpuan ng nakatatanda sa harap nila? Nabatid na sa nakapalibot na 5 kilometro, nakapaglagay na ang Thunder Peak Hall ng mga nakikita at nakatagong bantay. Mayroon ding iba't ibang infrared sensor. Kung sakaling may lumitaw na panganib, matutukoy ito ng mga disipulong responsable sa pagbabantay sa unang sandali. Mahiwaga, masyadong misteryoso ang lahat. Nagawa bang pumasok ang matanda nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay? Pwede ba akong maging matapang na magtanong? Dahil sa matinding pagkubkob, bahagyang ngumiti ang matanda at sinabing, Thunder Peak Hall ba ang lugar na ito? Oo, malamig na nagsalita si Brizen Beaumont, at ang kutsilyong hawak niya ay nakabunot na sa lalagyan. Kung gayon ay may isa pa akong tanong, tumango ang matanda at nagpatuloy, ang babaeng iyon sa malayo, siya ba si Lola Zaihua? Oo, sumagot si Brizen Beaumont sa pangalawang pagkakataon. Mabuti, natuwa sa sagot, tumango ang matanda, isang huling tanong, nagpadala na ba ng tao ang Thunder Peak Hall sa Ghost Valley? Habang bumabangon ang tanong, likas na lumingon si Brizen Beaumont upang tingnan si Lola Zaihua sa likuran niya. Ang bagay na ito ay isang lubos na sikreto ng Thunder Peak Hall. Oo nga, si Lola Zaihua, na nakasando sa kanyang tungkod na may ulo ng dragon, ay mahinahong nagsalita, may ipinadala nga ang Thunder Peak Hall sa Ghost Valley ilang araw na ang nakalipas. Pero sikreto ito, paano mo nalaman? Ang ideya ni Devlin ay ang pagpapadala ng isang tao sa Ghost Valley upang ipagpalit ang impostor para sa Crown Prince. Iilan lamang ang nakakaalam sa bagay na ito. Bakit alam ito ng matanda sa harap nila? Masarap marinig yan. Bahagyang tumawa ang matanda. Hindi kailanman pinapatay ng pamilya Will ang inosente ng walang dahilan. Pero ngayon, maghihiganti ako para sa Ghost Valley. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumakas ang aura sa paligid niya. Protektahan ang lola. Naghiyawan sa takot ang mga disipulo ng Thunder Peak Hall, sumulong na may mga nakabunot na kutsilyo. Magkalat. Oy, Sus Mariosep, iwinagayway ng matanda ang kanyang manggas, at ang mga disipulo ng Thunder Peak Hall na nasa harap niya ay naligaw. Tanging si Brizen Beaumont lamang ang nakapag-atres ng ilang hakbang, halos hindi na panatili ang kanyang tindig. Teka lang, inilahad ni Brizen Beaumont ang isang kamay at sumigaw, maaaring may hindi pagkakaunawaan sa bagay na ito. Matagal nang nagtutulungan ang Thunder Peak Hall at Ghost Valley, at kami ay malapit na magkasosyo. Ano ang ibig mong sabihin sa paghihiganti? Ang Ghost Valley ay nakapwesto sa kalaliman ng kabundukan. Bihira itong makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Bilang resulta, hindi pa natutuklasan noon ang massacre sa Ghost Valley. Isang hindi pagkakaunawaan. Ngumisi si Leland Will at dahan-daang naglakad paarap. Kung gayon, Ginoo, pakiusap na ituring din ang mga pangyayari ngayon bilang isang hindi pagkakaunawaan. Dahil doon, malakas siyang lumapit. Putok. Itinaas ni Brizen Beaumont ang kanyang kutsilyo para harangan. Dahil sa malakas na impact, napatras siya ng 10 hakbang bago pa man niya halos hindi makatayo ng maayos. Ang husay ng senior ay malalim at hindi maarak, tiyak na isa kang bantog na tao. Pero ngayon, nang hindi nagtatanong tungkol sa mga tama at mali ng sitwasyon, diretso kang umatake, hindi ba't hindi ito naaangkop? Pagkatapos ng suntok, naunawaan ni Brizen Beaumont ang lakas ng matanda. Napakalakas, malayong-malayo sa sarili niya. Ang mga matatandang ito ay kadalasang mga ekspertong nag-iisa, bihirang magpakita ng kanilang sarili. Ang biglaan niyang pagsulpot ay nangangahulugan na may nangyari sa Ghost Valley. Sa buong buhay ko, hindi pa ako natakot sa panlilibak ng mundo. Ngayon, gagamitin ko ang dugo ng Thunder Peak Hall upang magbigay pugay sa aking mga disipulo. Teng, dahil dyan, humakbang pasulong ang matanda. Bam! Tunog. Biglang sumabog ang makulay na bahay na bakal kung saan nakatira ang Thunder Peak Hall. Maraming disipulo ang walang oras para gumanti at natamba ng malakas. Kapag nagalit ang isang Grandmaster, ang dugo ay agos na parang ilog. Sa sandaling ito,
ganap na inilabas ang aura ni Lilandwill. Isang matinding presyon ang biglang bumagsak sa isang iglap. Dahil mapilit kumilos ang senior, kailangang maging mapangahas ang junior. Pinatatag ni Brazen Beaumont ang sarili at hinarap ang aura ng Grandmaster, habang naglalakad pasulong. Ibinaba niya ang kutsilyo niya. Pakiramdam ni Brazen Beaumont ay para siyang nakulong sa isang latian, nahihirapang sumulong. At ang kutsilyo sa kanyang kamay ay tila hawak ng isang di nakikitang higanteng kamay, na nakabaon sa hangin. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Lilandwill at sumugod gamit ang kanyang mga manggas. Putok. Isang puting alon ng chi ang direktang tumama sa dibdib ni Brazen Beaumont. Ang mage mula sa Thunder Peak Hall ay dumura ng sariwang dugo at natamba pa atras. Nang hindi siya binigyan ng anumang pagkakataon, humakbang pasulong ang matanda. Naging kuko ang kanang kamay, binasag niya ito pababa mula sa ere. Tumigil ka, kumalabog. Sa tamang oras, isang gininto ang tungkod ang lumipad sa kalangitan, direktang bumangga sa kamay ni Lilandwill. Oy, Sus Mariosep, napilitang umatras ang boss na ito na kumokontrol sa Ghost Valley dahil sa biglaang pag-atake, kitang-kita ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi ko inakalang ang maalamat na si Granny Zaihua ay isa ring martial artist. Bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Lilandwill, pero sa maliit na kakayahang ito, hindi mo ako mapipigilan. Sumusobra ka na, kumalabog. Mabangis na inihampas ni Lola Zaihua ang kanyang gininto ang tungkod sa lupa. Pumutok, nabasag ang marmol na sahig dahil sa pagbagsak. Lola, akmang kikilos na sana si Brazen Beaumont ngunit pinigilan siya ni Lola Zaihua. Umatras ka, ako na ang bahala dito. Lola, baka may hindi pagkakaunawaan dito. Medyo nag-aalala si Brazen Beaumont. Masyadong malakas ang kalaban, at mamamatay tao pa lang sa simula. Siguradong may mali, hindi pagkakaintindihan. Nangangahas kang saktan ang disipulo ko, sa tingin mo ba ay makakaalis ka ngayon? Pagkatapos sabihin iyon, buong tapang na inalog ni Lola Zaihua ang kanyang gininto ang tungkod. Oy, Sus Mariosep, isang serye ng mga tunog, tulad ng mga kampana ng kamatayan, ang nagsimulang umalangaw-ngaw sa mga guho. Hindi namamalayang tinakpan ni Brazen Beaumont ang kanyang mga tainga at tumalikod para tumakas. Ang mga disipulo ng Thunder Peak Hall na hindi nakaiwas sa oras ay lumuhad sa lupa, humahagulgol sa sakit. Ikaw talaga, malaki ang ipinagbago ng mukha ni Lilandwill. Huminga siya ng malalim at agad na inayos ang buhok niya na natatakpan ang tenga niya. Hindi ko talaga inaasahan na si Granny Zaihua mismo ay ibigay mo sa akin ang buhay mo. Swoosh! Sus Mariosep. Bago pa matapos magsalita si Lilandwill, sumugod na si Granny Zaihua mula sa ere gamit ang kanyang tungkod. Tumangala si Lilandwill at sumuntok palabas. Putok. Parehong grupo ay umatras ng ilang hakbang. Pero sa isang kisap mata, umatake ulit si Lola Zaihua. Sa sandaling ito, hindi na siya mukhang matandang babae. Ang kanyang matambok na katawan ay mabilis na gumalaw sa ere. Oy, Sus Mariosep. Idiniin ni Lilandwill ang kanyang palad sa gininto ang tungkod, at isang seryosong ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha. Patuloy na umalangaw-ngaw ang gininto ang tungkod, at maraming disipulo ng Thunder Peak Hall ang namatay na may dugong umaagos mula sa kanilang mga butas. Pero tila hindi naapektuhan si Lilandwill, nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan. Nagagawan ang dalawa, at nagsimulang magwala ang mga tungkod. Lola Zaihua. Tingnan natin kung ano pa ang meron ka. Katahimikan, patayin. Putok. Nag-iba ang ayos ng buhok ni Lilandwill, at isang di nakikitang aura ang sumabog sa isang iglap. Kumatok, kumatok, kumatok. Kinayod ng gininto ang tungkod ni Lola Zaihua ang lupa, na nagbukas ng mga bangin. Matapos umatras ng halos 10 metro, bahagya niyang naibalik ang kanyang dating kilos. Tumutulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Malinaw na hindi siya gaanong nasaktan sa tama na iyon. Nilabag mo ang mga patakaran dahil palihim kang pumunta sa sekular na mundo. Ngayon, maglilinis ako para sa iyong Panginoon. Sa isang kisap mata, lumitaw si Lilandwill sa harap ni Lola Zaihua. Padabog siyang bumagsak gamit ang isang palad. And on Omicron.co Omicron. Hindi mo kailangang mag-abala pa. Tumalon si Lola Zaihua, binaligtad ang gitnang trono. Sinusubukan mong tumakbo.
Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Leland Will. Pero sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang mukha niya. Swoosh! Sus Mariosep! Swoosh! Sus Mariosep! Swoosh! Sus Mariosep! Biglang nagpakawala ang trono ng hindi mabilang na lumilipad na kutsilyo. Nang medyo naayos na ni Leland Will ang kanyang katawan, nawala na si Granny Zaihua nang walang bakas. Habang nakatingin sa kanyang punit-punit na damit, yumuko si Leland Will para pulutin ang mga nakakalat na itim na piraso ng talam at umalis ng may mahahabang hakbang. At daan-daang kilometro ang layo. Pinapanood ni Devlin ang tunggalian gamit ang isang drone na pangmanman. May mga kasanayan talaga ang matandang babae, kahit ako ay nalinlang. Umiling siya at itinapon ang screen. Kinapa niya ang dibdib niya at balak sanang maglabas ng sigarilyo. Ginoo, Michael, kumusta ka? Biglang may narinig na boses mula sa likuran niya. WHO. Biglang napatalon si Devlin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1138, ang alon sa likod ng ang tuntunin ni Devlin para mabuhay ay ang laging sumuporta sa iba. Sa ganitong paraan lamang niya masisiguro ang sarili niyang kaligtasan. Habang sumusulong, kaya niyang lumakad palapit at maneksak mula sa likuran. Sa pag-atres, maaari siyang maglaho ng walang ingay, na parang hindi siya kailanman napunta roon. Pero ngayon, may tao sa likuran niya. Nakakakilabot talaga ang usaping ito. Sino ka kaya? Hindi namamalayang inilagay ni Devlin ang kamay niya sa baywang niya. Maayos naman ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit mas mababa kaysa sa mga martial artist na iyon, at kahit sa Seven Clouds Academy, hindi niya matalo si Templeton Lena. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas sa kabila ng hindi mabilang na mga pagkakamali ay ang kanyang matinding pag-iingat. Habang nagsasalita siya, nagtipon din sa paligid ang mga mandirigmang nakaitim ng hukbong cyber. Tila sa isang utos lang mula kay Devlin, agad silang kikilos. Ginoo, Devlin, huwag kang kabahan, lumabas ang lalaki mula sa dilim at bahagyang ngumiti, dahil natagpuan na kita, natural na kakampi mo na ako. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, nagpapakita ng kabutihang loob, sa buong mundo, iisa lang ang taong makakahanap sa iyo. Devlin, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Siya ba yan? Hindi nagpahuli si Devlin sa kanyang pagbabantay. Oo naman. Tumanggo ang lalaki. Paano naman? Nagsalita si Devlin. Ang tripod ng banal na dragon. Sumagot ang lalaki. Saan? Tanong ulit ni Devlin. Tarangkahan ng anino. Muling tumugon ang lalaki. Tumayo ka. Pagkalipas ng 5 segundo, itinaas ni Devlin ang kanyang kamay, at mabilis na umatras ang hukbo ng cyber sa likuran niya. Sa madilim na gabi, silang dalawa na lang ang natira. Mabuti ba ang kalagayan niya? Kumuha si Devlin ng sigarilyo mula sa bulsa ng kanyang dibdib at inalok ito sa lalaki. Salamat, pero hindi ako naninigarilyo, magalang na pagtanggi ng lalaki, ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng panganib. Tumigil ka nga dyan. Isinubo ni Devlin ang sigarilyo, sinindihan ito gamit ang lighter, hinithit ng malalim, at walang pakialam na sinabi, napakamapagmataas ng mga kabataan ngayon. O baka naman, matigas lang ang ulo mo, malumanay na sabi ng lalaki. Sa mga salitang ito, halatang nanigas si Devlin. Naniniwala ka ba na kaya kitang patayin gamit ang isang pana? Pagkatapos magsalita, dahan-dahan niyang itinaas ang maitim na pinturang nakatagong kahon ng armas na hawak niya. Kung hindi dahil sa kanya, patay ka na sana, humitit muli si Devlin ng sigarilyo, na may paghamak na nagsalita. Ganoon ba? Oy, sus Mariosep, humakbang paarap ang lalaki, inagaw ang nakatagong kahon ng armas mula sa kamay ni Devlin at idiniin ito sa kanyang ulo. Iyon din sana ang gusto kong sabihin. Malamig na sabi ng lalaki. Bata, walang darts, mahinahong sabi ni Devlin, habang patuloy na naninigarilyo, walang pakialam, ako, si Devlin, ay mas gusto kong laging maging ligtas. Pastahan tayo, pang-iinis ng lalaki, ngayon na, ako na ang bahala. Kung walang dart, magpapakamatay ako agad. Pero kung meron man, pasensya na, siguradong mamamatay ka. Sige, i-shoot mo na ang dart, kalmadong sabi ni Devlin habang nakalawit ang sigarilyo sa kanyang mga labi, at bakas sa kanyang mukha ang kainahinayang. Lumipas na ang panahon mo. Swoosh! Sus Mariosep!
Mabilis na inilayo ng lalaki ang bar aisles at pinaputok ang pana sa kalangitan. Kalampag. Ang sigarilyo mula sa kamay ni Devlin, na hindi pa lubusang nauubos, ay nahulog sa lupa. Ano ang pangalan mo? Nagtanong siya. Agila. Inihagis ng lalaki ang kahon ng armas at samandal sa isang puno. N-Omicron O, S0. Agila. Magandang pangalan iyan. Matapos mahuli ang kahon ng armas, walang pakialam na sinabi ni Devlin, ang paborito kong hayop ay ang lobo dahil hindi kailanman pinapalampas ng lobo ang pagkakataong mapatay ang kanyang biktima. Pagkasabi niyan, bigla niyang itinaas ang kamay niya. Bigla, na-disarm ko na ang mga darts noong inihagis ko sa iyo ang kahon, nakangiting sabi ni Eagle, umiiling at itinaas ang isang daliri. Pasensya na, pero lumipas na ang panahon mo. Laging itinutulak ng bagong alon ang lumang alon pasulong. Ibinalik ni Devlin ang dart sa kanyang baywang at nag-thumbs up, kahanga-hanga ka, halos kasing husay ko noong kasing edad mo. Ano? Swoosh! Sus Mariosep! Bago pa matapos ni Eagle ang kanyang sasabihin, biglang may lumipad na lubid mula sa ilalim ng kanyang mga paa at binitay siya ng patiwarik mula sa puno. Ang dahilan kung bakit ako ligtas ay dahil sa lahat ng mga patibong na inilagay ko. Lumapit si Devlin kay Eagle, habang bahagyang nakangiti. Ituring mo itong isang aral. Kasuklam-suklam. Bahagyang nay na si Eagle. Bakit hindi pa kita nakikita gayong matagal ko na siyang kasama? Walang pakialam si Devlin sa halip ay tumayo siya nang nakakuyom ang mga kamay sa likuran, nakatingin sa binata sa harap niya. Hindi naman niya kailangang iulat sa iyo ang lahat, di ba? Iniwas ni Eagle ang tingin. Totoo rin iyan. Tumanggaw si Devlin na parang may naalala at biglang nagtanong, balita ko may kapatid ka. Paano mo nalaman? Nanlaki ang mga mata ng lalaki, medyo nagulat. Dahil ako si Devlin, nakangiting tanong ni Devlin. Nahihilo ka ba? Ikaw. Sa katunayan, medyo nahilo si Eagle matapos itong banggitin ni Devlin. May lason sa kahon ng armas, at maging ang mga pana ay gawa sa goma. Kumaway si Devlin ng kanyang kamay, nang maluwag. Ngayon gusto ko lang turuan ka ng leksyon. Tandaan. Sa aming larangan ng trabaho, huwag kailanman maliitin ang sino mang kalaban. Kung ibang tao lang yan ngayon, 10 beses ka nang patay. Sandit, pakiramdam ni Eagle ay umiikot ang mundo at lalong nahihilo. Alam kong may kapatid kang babae na nagngangalang Ian Cook. Alam ko rin na namatay si Ian Cook sa Morwena. At alam ko pa kung sino ang pumatay sa kanya. Itinuro ni Devlin si Eagle at seryosong sinabi, kahit na maaari kang tahimik na lumitaw sa likuran ko, sa anumang maliit na pagkakamali ay maaari kitang pagbayaran ng malaki sa dugo. Paano mo? Alam mo na ang lahat ng ito, pinaikit ni Eagle ang kanyang mga mata, sinusubukang labanan ang pagkahilo. Marami na akong nakausap na hari ng medisina, matagal na rin naman kaming magkaibigan, kung tutuusin. Maliit na parusa lang ang araw na ito. Swoosh! Sus Mariosep. Hiniwa ni Devlin gamit ang kanyang kutsilyo, pinutol ang lubad. Bumagsak si Eagle sa lupa, nagsisimula ng lumino ang kanyang isipan. Ang kanyang ama ang hari ng medisina, natural lang, nakatanggap siya ng ilang pagsasanay mula pa noong bata pa. Ang kanyang resistensya sa lason ay hindi kasing abnormal ng kay Julius Reed, ngunit napakahusay pa rin ito. Sabihin mo nga sa akin, bakit kanya pinapunta? Medyo naguluhan si Devlin. Madali lang naman sana niya akong kinontak para sa ganitong bagay. Dahil alam niyang may mga nakatagong mapanlinlang na iniisip si Lola Zaihua, sabi ni Eagle, nakasando sa puno, medyo pinanghihinaan ng loob. Nang marinig ito, bahagyang napakunot ang noo ni Devlin, nagulat. Pero empleyado ako ni Lola Zaihua. Pero tumalikod ka na sa kanya. Itinaas ni Eagle ang kanyang ulo ng may pilyong ngiti. Oo nga. Pero bakit ang dami mong alam? Lumapit si Devlin, nakatayo sa harap ni Eagle. Hindi maganda yan. Alam na niya noon pa na magre-rebelde ka. Kayo ni Lola ay palaging may lihim na motibo. Pero alam niya, medyo dalisay ka noon. Kaya ikaw ang pinili niya. Tumayo si Eagle at tinapik ang lupa sa kanyang puwitan, habang makahulugang nagsalita, sinabihan niya akong maghatid ng mensahe sa iyo. Ano? Mukhang seryoso si Devlin. Tila may iniisip. Sabi niya, ang mga kayang tumayo sa ganitong kataas-taasan ay pawang matatalino.
Ang matatalinong tao ay hindi kailanman naniniwala sa katapatan, naniniwala sila sa mga benepisyo. Pinapatawad niya ang iyong pagtataksil at ibibigay sa iyo ang mga pakinabang na iyong ninanais. Pagkatapos magsalita, naglaho si Eagle sa kalaliman ng gabi. Ang Divine Dragon Tripod ay kasama ng pinuno ng Shadowgate. Noong umalis kayong lahat sa Seven Clouds Academy, nilinlang niya ang lahat. Umalis na si Eagle. Parang dumating lang siya. Isang rebeldeng alipin sa isang banal na pinuno, isang traidor na empleyado sa isang alilang babae, at isang agila. Nakakatuwa talaga ang ganitong kombinasyon. Napatawa si Devlin, umiiling habang bumubulong sa sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1139, Pag-agaw ng kapangyarihan lalawigan ng 5 ilog. Nagliyab ang mga ilaw at umagos ang alak. Bumaba si Julius Reed mula sa paliparan, na nahaharap na sa napakaraming tao. Sina Miguel Abbott, Stanislaus Potter, at Irving Harris. Nakaupo si Irving Harris sa isang wheelchair sa gitna habang katabi niya sina Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Sa likuran, ang medyo relaxed na si Lucan Davenport at ang kaakit-akit at mapang-akit na Red Widow. Mula nang dumating si Red Widow sa Five River Province upang imbestigahan ang pamilya Radcliffe, tahimik na inatasan si Lucan na protektahan siya. Ngayong tapos na ang mga pangyayari kay Radcliffe, pareho na silang naging medyo relax. Direktang naging pinuno si Lucan ng security team ng Wilson Group, casual na gumagala, namamahala sa mga gawain ni Julius Reed na may malaking sweldo. Si Red Widow ay naging isang sekretarya. Responsable sa pagtulong kay Julius Reed na subaybayan ang mga panloob na kawani. Ginoo, Tambo. Pagkakita kay Julius Reed na bumaba mula sa eroplano, agad siyang sinalubong ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, huwag mong gagawin to. Umiling si Julius Reed, walang magawang tumingin sa kanyang $1,000,000 na relo sa kanyang palso. Talaga, huwag mo nang ulitin ito. Minsan lang ito, hindi na mauulit. Naiintindihan ko. Ngumiti si Miguel Abbott at sumenyas ng pakiusap, ayon sa inyong tagubilin, handa na ang convertible sports car. Sa likod nito, isang magkakaparehong pangkat ng mga sasakyan ang tiyak na magiging laman ng mga balita. Kalma lang, paalala ni Julius Reed, sabay bati sa iba bago lumabas ng airport at sumakay sa sports car. Malapit na niyang lagyan ng pressure ang North Sea. Sus Mariosep, ang yaman naman ng lalaking to. Bilyon-bilyon siguro ang halaga ng mga sasakyang iyan. Sa labas ng paliparan, nagkukumpulan na ang mga tao. Talagang isa itong mayamang pangalawang henerasyon, napakagarbo ng setup. Maaga man o huli, mapapahamak din siya. Mga ubod, ang kayamanan ay hindi tatagal ng higit sa 3 henerasyon, ganyan talaga. Ang mga taong hindi marunong maging mahinahon ay tiyak na madadapa. Kahit gaano siya kagarbo ngayon, ganoon din siya kalungkot sa hinaharap. Karamihan sa mga komento ay medyo malupit. Pero bigla, nagsuot si Julius Reed ng salaming pang-araw, habang nakasandal sa kanyang upuan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang briefcase na puno ng pera. Oy, sus Mariosep, sa hindi inaasahang pagkakataon, itinapon niya ang pera. Ang galing ng boss mo. Tiyak na magkakaroon siya ng masaganang lahi. Binabati kita sa iyong kapalaran. Malaki at matatag, na may mukhang mayaman. Noong sinaunang panahon, maaari siyang maging isang maharlika o isang ministro. Habang ang mga perang papel ay kumakalat sa mga mukha ng mga nagdaraan. Agad na lamambot ang kanilang mga komento. Kakayahang magkapera. Talagang nakakaakit sa mga tao. Isang tunay na may kakayahang lalaki. Walang katapusan ang mga papuri. Boss, mukhang hindi naman ito masyadong simple. Bulong ni Miguel Abbott mula sa likurang upuan. Hindi ko mapigilan, kailangan kong ipaalam ito para mabigyan ng pressure ang mga kalaban ko, sabi ni Julius Reed habang patuloy siyang naghahadjust ng pera, kinuha mula sa mga tao, ginagamit para sa mga tao, isipin mo na lang na pagtulong ito sa lipunan. Dahan-daang nagmamaneho ang motorcade na parang isang parada. Hindi kalayuan, sa tuktok ng isang mataas na gusali. May nagmasid kay Julius Reed na nakasuot ng salaming pang-araw gamit ang binocular. Napaka-arrogant gaya ng dati. Isang babae ang nagsalita ng may pagkadismaya, sayang naman, buhay pa siya.
Pagkatapos niyang sabihin iyon, iniabot niya ang binocular. Ipinasa ito sa isang babaeng may kulot na blonde na buhok at nakasuot ng mahabang bestida. Palagi siyang mayabang, pero may kailangan akong iulat sa prinsesa. Kinuha ng panganay na si Victor ang binocular at sinabing, patay na ang diwata ng gabi. Sa pamamagitan ng binocular, nakita niya ang mukha ni Julius Reed. Nakakainis gaya ng dati. Swoosh! Sus Mariosep! Itinampal ni Baylor Davenport ang kanyang kamay sa pasimano, tumalikod, at pumunta sa isang cabinet para kumuha ng isang kahon ng mga nakatagong armas. Oy! Sus Mariosep! Binuksan niya ang bintana at nagsimulang tumutok. Diwata ng gabi, paano siya namatay? Itinutok ni Baylor Davenport ang baril niya habang nagtatanong. Pinatay ko siya. Mahinahong nagsalita si Elder Victor. Ano? Natigilan si Baylor Davenport noong una, pagkatapos ay inangat ang kanyang ulo dahil sa hindi makapaniwalang reaksyon, dahil ba? Kahit papaano, bigyan mo ako ng dahilan. Hindi ba't sumugod ng 1,000 milya ang ating mga kabalyeriya mula sa North Sea para lang makapaghiganti ang Night Ferry? At ngayon, pinatay mo siya nang hindi man lang ako dinadaanan. Galit na galit siya, kahit na noon pa man ay pinipigilan na siya. Pero ngayon, hindi ito matiis. Lumagpas na ito sa hangganan. Kahit medyo mapanghamak, pasensya na. Bahagyang yumuko si Elder Victor, medyo kinakabahang nagsalita, bigla itong nangyari, at kinailangan kong pumatay. Please, prinsesa, maniwala ka sa akin, mayroon talaga akong hindi masabi na mga dahilan. Gaano nakatagal? Malakas na tanong ni Baylor Davenport. 3 araw. Sumagot si Elder Victor. 3 araw. At ngayon ko lang nalaman. Sa wakas, medyo sumabog ang puso ni Baylor Davenport. Inilabas niya ng tuluyan ang matagal niyang pinipigilang emosyon. Napatay ang alyansa ng paksayon ng Night Ferry, at sa media, naging dahilan na ito para hindi na matubos ang banal na guro. Sa pagkakaalam ko, ang sitwasyon sa loob ng DeMarco Mount ay lubhang magulong, may ilang mga tinig pa nga na nagmungkahi na muling ihalal ang banal na guro. Kaya naman, naisakatuparan na ang aming misyon. Kung tungkol naman sa diwata ng gabi, walang kinalaman ang pagkamatay niya, mahinang bulong ni Elder Victor. Tinuturuan mo ba ako kung paano humawak ng mga bagay-bagay? Sumabog ang galit ni Baylor Davenport. Hindi, mungkahi lang, sabi ni Elder Victor na bahagyang natawa. Ngayon, opisyal na kitang tinatanggalan ng katayuan bilang nakatatanda. Simula ngayon, hindi ka nalalabas ng hotel. Sigaw ni Baylor Davenport, may tao. Oy, sus Mariosep, ilang gwardya ang sumugod papasok mula sa labas. Dalhin mo si Elder Victor sa kwarto niya, hindi siya maaaring umalis nang hindi ko inuutusan. Malamig na sabi ni Baylor Davenport. Pagkasabi niya nito, agad na lumapit ang mga gwardya, hinawakan sa mga braso si Baylor Davenport. Nagre-rebel ka ba? Nakaramdam ng kaunting pagkagulat si Baylor Davenport, ngunit agad din itong kumalma. Elder Victor, napakasamang mga pukana. Panatilihin ang sarili, sagot ni Elder Victor nang may magaan na ngiti, biglang hinubad ang maskara sa kanyang mukha. Ibinubunyag ang isang mukha na kapareho ng kay Baylor Davenport. Panatilihin ang prinsesa sa silid na ito, hindi siya maaaring umalis nang walang utos ko. Kung magtangkang pumihil siya, patayin mo muna at saka ka magsumbong. Malamig na sabi ni Elder Victor at tumalikod na para umalis. Napakagaling. Pinanood ni Baylor Davenport ang Papa Atres na figure nito at ang ilang gwardya sa harap niya, nakaupo sa kama ng nakangiti. Swoosh! Sus Mariosep! Sumara ang pinto. No Omicron.co Omicron. Prinsesa! Mabilis na iniabot sa kanya ng gwardya na kakagalit lang kay Baylor Davenport ang isang cellphone. Akala ba talaga natin, bilang mag-ama, ay mahuhulog tayo sa parehong patibong ng 2 beses? Kinuha ni Baylor Davenport ang cellphone at nag-dial ng numero. Tandaan, kung may lumapit sa iyo na may mukha ko at hindi tugma ang password, agad mo siyang patakbuhin. Naiintindihan ko. Isang malalim na boses ng lalaki ang nagmula sa telepono. Matapos ibalik ang cellphone, kinuha ni Baylor Davenport ang isang kahon ng maitim na armas, at ipinagpatuloy ang pagbabantay patungo sa baba. Ngunit nawala na si Julius Reed. Sa susunod, hindi na talaga kita basta-basta bibitawan.
Huminga ng malalim si Baylor Davenport at inihagis ang dart sa kama. Kumusta ang takbo ng bagay na iniimbestigahan mo? Napatingin siya sa dalawang gwardya na nasa harap niya. Ayon sa mga tagubilin ng prinsesa, palihim naming sinundan si Elder Victor. Halos makumpirma na natin na siya nga si Kyler Reed noong mga panahong iyon. Walang ekspresyong tumugon ang mga gwardya. Hindi sila mga ordinaryong gwardya, kundi ang mga pinakamatapat na lingkod ng pamilyang Baylor. Alam ko na, sinong babae ba ang hindi gumagamit ng sanitary pad? Oo nga, gaya ng hula ko, marahang minasahe ni Baylor Davenport ang kanyang mga sentido, na medyo walang magawang nagsalita, matapos mong tapusin ang gawain para sa akin noon, dapat ay umalis ka na. Pero nagabang ka lang sa tabi ko, ano ba talaga ang binabalak mo? Maaari ka nang umalis, pagod na ako. Natapos magsalita si Baylor Davenport at humiga sa kama. At agad na nanigas ang mukha ng dalawang gwardya at lumabas ng silid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1140, banal na Dr. Jensen Cook mula sa lalawigan ng Five River ay dumating ang isang matandang practitioner ng medisinang Chino. Hindi gaanong katandaan ang kanyang edad, ngunit hindi rin naman maliit ang kanyang mga kasanayan. Sinasabing ang kanyang mga ninuno ay mga manggagamot ng imperyo noong sinaunang panahon. Bukod dito, siya ang pinakamagaling sa ospital ng imperyo. Maging si Kangxi mismo ang personal na nagukit ng mga salitang, banal na doktor na muling isinilang. Dala ng matandang doktor na Chino ang piraso ng kaligrapyang ito, at isinasabit ito sa likuran niya. Ang mga karakter ay isinulat gamit ang ballpen. Ang papel ay gawa pa nga sa material na parang plastic. Ayon mismo sa matandang doktor, ang kanyang ninuno ay pinatay kasama ang kanyang buong pamilya dahil sa pagsasabi na ang emperador ay mamamatay sa malaot madali. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas ang isa sa kanyang mga ninuno, at ipinagpatuloy ang kanyang mga kasanayang medikal na ninuno. Ipinasapasa mula sa henerasyon patungo sa henerasyon, napunta ito sa kanyang mga kamay. Maraming tao ang dumating na naghihintay lamang, upang magpasuri ng kanilang kalusugan. Lumalabas na ang matandang doktor na Chino ay talagang may malaking kakayahan. Bagamat ang pagmamayabang ang kanyang husay, ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay talagang napakahusay. Sa loob lamang ng wala pang kalahating araw, naging tanyag si Jensen Cook sa Five River Province. Siyempre, hindi rin sana ito nangyari kung wala ang pagtulong sa likod ng mga eksena mula sa Wilson Group. Bilang pinakamalaking kumpanya sa Five River Province, ang mga pagsisikap sa publisidad ng Wilson Group ay tamang-tama. Ginamit ang lahat ng pangunahing media, mga pampublikong account, at mga platform ng maiikling video. Sa loob lamang ng kalahating araw, ang walang kapantay na si Jensen Cook ay naging isang tanyag na tao sa Five River Province. Ginoo, tulungan mo naman akong tingnan kung hindi tumatae ang teddy ko, ano ang problema? Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumapit kay Jensen Cook, may hawak na isang teddy bear na aso. Ahem. Itinuro ni Jensen Cook ang palanggana sa harap niya. Sa loob, puno ito ng pera. Naiintindihan ko ang mga patakaran. Binuksan ng matandang babae ang isang pulang sobra at naglagay ng 800 yuan. Nabayaran ko na ang bayad sa konsultasyon, sabi niya, saka iniabot ang teddy dog. Ang karaniwang mabait na si Teddy ay biglang nabalisa, nagsimula pang ang sipin ang mga binti, ayaw pang umalis sa yakap ng matandang babae. Mabuting bata, palakas na pang-aaliw ng matandang babae. Ibigay mo rito. Bigla, hinawakan ni Jensen Cook ang Teddy sa kanyang kamay, unti-unting nilakasan ang puwersa. Oy, matandang Ginoo, ayos lang ba ito? Mahiyain ang anak ko, huwag mo siyang takutin ng husto. Kung hindi lang dahil nakita niya sa video ang kakayahan ng matandang doktor sa medisina, malamang ay nagmadali na siyang agawin pabalik ang aso. Ang Teddy, nabalot ng takot dahil mahigpit na nakahawak sa leeg ni Jensen Cook, ay biglang nagpakawala ng ihi at dumi. Isa pang libo. Ibinalik ni Jensen Cook ang Teddy, habang seryosong nagsalita. Ah, anak ko, sa wakas ay tumae ka rin. Ngumiti sa tuwa ang matandang babae, mabilis na dumukot ng 1,000 yuan mula sa kanyang bulsa, at masayang itinapon ito sa palanggana. Ginoo, ang aso ko po ay naghuhukay lang po sa sofa, anong problema?
Nag-aalalang tanong ng isang ginang na may karga na malaking itim na aso. Pagkatapos magsalita, kumuha siya ng 800 yuan at inihulog ito sa palanggana. Simple lang. Sinuri ni Jensen Kook ang medyo mabangis na malaking aso, pagkatapos ay biglang naghagis ng kutsilyo. Kalampag. Isang piraso ng laman ang nahulog sa lupa. Dahil ito sa init, ako na ang bahala para sa'yo, sabi niya, saka kumuha ng spray bottle at inisprayan ang pribadong parte ng aso. Natigilan ang aso ng halos kalahating minuto. Nang makita nito ang laman sa lupa, umiyak talaga ito. Susunod, pinunasan ni Jensen Kook ang pawis sa kanyang noo, medyo nakakaramdam ng pagod. Abala buong umaga, hindi sigurado kung epektibo. Ginoo, ang pusa ko po ay laging tumatakbo kung saan-saan, maaari po ba ninyo itong gamutin? Lumapit ang isang matandang babae, may hawak na itim na pusa. Bibigyan kita muna ng 800 yuan. Kumuha siya ng pulang sobre mula sa bulsa niya at itinago ito. Meow. Sumirit ang itim na pusa kay Jensen Kook, habang iniiwas ang dalawang tainga. Mukhang naghahaman ito. Ang pasang ito ay mainitan ang ulo, lagi niya akong kinakagat, mag-ingat ka. Mabait na babala ng matandang babae. Huwag kang mag-alala, puro lang yan kalokohan. Hinawakan ni Jensen Kook ang pusa. Meow. Kasabay ng isang mabangis na ungol, marahas na kinagat ng itim na pusa ang braso ni Jensen Kook. Pero wala man lang itong iniwang marka. Bulak. Nabali ang kasukasuan ng likurang binti ng itim na pusa at ibinalik ito sa matandang babae. Huwag kang mag-alala, tinitiyak ko sa iyo, tiyak na hindi na iyon tatakbo pa. Ang hakbang na ito ay nagmula sa isang kwentong narinig ni Jensen Kook. Sinasabing upang maiwasan ang pagsipal ng isang bata sa kumot at sipunin, may direktang bumabali sa mga binti nito. Mula umaga hanggang gabi, mahigit 300 kliyente ang inas-ikaso ni Jensen Kook. Pero sa labas ng maliit na tindahan, daan-daang tao pa rin ang nakapila. Ang ilan ay itinaas pa ang kanilang mga telepono, at pinapanood ng live ang matandang lalaking ginagamot ang mga pasyente. Hari ng lason ng Abernathy, mahusay sa paggamit ng lason. Pero madalas din siyang makitungo sa mga hayop. Kaya naman, hindi naging mahirap para sa kanya ang pagiging isang veterinaryo. Masasabi pang ang ginagamit niya ang kanyang mga lumang panlilinlang. Pagod na ako, lahat. Tumayo si Jensen Kook, hinihimas ang ibabang bahagi ng kanyang likod, tanda na talaga ako. Masyadong matanda, hindi na matiis. Huwag mong gawin ito. Nakapila ako buong araw, kahit papaano ay bigyan mo ako ng paliwanag. Tama iyan. Hindi ito madali para sa amin, pwede bang tumigil ka na lang ng ganoon? Maraming may-ari ng alagang hayop ang nagsimulang magreklamo. Heto nga pala, may bid ako rito, na iniwan ng isang pasyente bilang bayad sa konsultasyon, hawak ni Jensen Kook ang isang treasure bid, at ipinagmalaki ito sa harap ng karamihan, may nakakaalam ba kung magkano ang halaga nito? Kung wala itong kwenta, gagamitin ko na lang ito sa medisina, mukhang maganda naman ang epekto. Sige, nasa negosyo ng Antigo ang kapatid ko, hayaan mo siyang maghanap para sa iyo. Tutulungan ka naming magtanong. Kinuha ng lahat ang kani-kanilang mga telepono at nagsimulang kumuha ng mga litrato. Ang laki-laki talaga ng butil na ito. At least mukhang mahalaga. At si Jensen Kook, kahit abala buong araw, ay nakahanap pa rin ng dahilan para isara ang tindahan at magpahinga. Habang nakatingin sa isang palangganang puno ng pera, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan. Pera, napakaliit lang noon. Kung may gusto man, ibibigay na lang niya. Sa pag-aakalang siya, ang makapangyarihang Abernathy Poison King, isang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno sa kanyang kuta, ay naging isang veterinaryo na lamang, nakaramdam ng hinanakit si Jensen Kook. Humiga siya sa kama, huminga ng malalim at nagsimulang matulog. Kuwit. Samantala, sa lalawigan ng Five River, sa Heavenly Flower Imperial Mansion. Si Elder Victor, o dapat bang sabihing si Kyler Reed, na nagbalat kayo bilang si Baylor Davenport. Nakaupo sa sofa sa pasilyo, nagbabasa ng dyaryo. Ang pahayagan ay medyo kakaiba. Hindi ito naging popular sa mundo noon. Sa halip, ito ay isang espesyal na lingguhang pahayagan na inilabas noong araw ng mundo ng martial arts. Bilang isang lugar ng pagtitipon para sa mga shadow warrior, ang mundo ng martial arts ay may sariling bilog,
sariling mga patakaran, at sariling katalinuhan. N-Omicron 0, S-Omicron. Ang ganitong uri ng pahayagan ay kumakalat lamang sa mundo ng pakikipaglaban at naglalaman ng iba't ibang kakaiba at kakaibang mga pangyayari, kabilang ang ilang mga pabuya at mga utos sa pagpatay. Ngunit sa pagdating ng digital media, ang mundo ng martial arts ay nagtatag ng isang sistema ng pagraranggo, at ang pahayagan ay matagal nang itinigil. Sa pamamagitan ng pag-login sa isang website na eksklusibo sa mundo ng martial arts, makikita ng isa ang lahat ng pangunahin at maliliit na balita. At ang pahayagang ito ay mula pa noong mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Napakahalaga, binili ito ni Elder Victor sa malaking halaga. May larawan doon. Isa itong kalderong panggamot. Isang koaling panggamot na kasing laki ng palad. Itim at puti rin ang litrato. Ganito naman talaga ang mga spy photos noon pa man. Bihira lang magkaroon ng kahit anong kulay. Ang kalderong panggamot ay may kakaibang mga disenyo, nakahawig ng mga hanay ng sinaunang teksto o mga espesyal na simbolo. Noon, ang larawang ito ay inilabas ng isang makapangyarihang sandata sa mundo ng martial arts. Kinabukasan, namatay ang taong iyon. Nagpira-piraso ang kanyang katawan. Dugo ang nasa lahat ng dako. Sinasabing ang pumatay ay si Rogan Harsh. Isang lalaki mula sa sekta. At dala rin ni Rogan Harsh ang mga sikretong tala ng makapangyarihang martial world na iyon. Kinuha ni Elder Victor ang kanyang kape, sumulyap sa kanyang telepono. May tambak na mensahe, mga nakakabagot na tao, nagpapagamot ng mga hayop, at patuloy pa ring dumadagsa rito. Kinuha niya ang kanyang telepono, at casual na nagbabasa. Ang aksyong ito ay nilayon upang makihalubilo sa ordinaryong buhay, upang mas mahusay na magbalat kayo bilang isang ordinaryong tao. Pero nang mapunta ang tingin niya sa bid sa screen ng telepono, agad na nanliit ang mga mata niya.